Nang muli akong mabuhay, ang unang bagay na ginawa ko nang hilingi ng mga magulang ko na pumili ng mapapangasawa sa arranged marriage, ay ang hindi piliin ang tatlong dalagang kinalakihan kong kasama, kundi ang piliin ang anak na babae ng pamilyang Wen na siyang magbibigay sa akin ng pinakamalaking benepisyo. Alam ko, noong nakaraang buhay, sa murang edad pa lamang ay siya na ang humawak ng negosyo ng kanilang pamilya, at sa napakaikling panahon ay naging tanyag na pinakamayamang babae sa buong mundo. Gusto kong palawakin ang aking industriya sa North City, at kailangan ko ang suporta niya bilang residente roon. Ngunit labis na nagulat ang aking mga magulang sa aking pinili. Alam ng lahat sa aming krikulo na ang pamilyang Liu, Shen, Yan, at Gu ang apat na pinakamakapangyarihang pamilya sa South City. At ako lang ang nag-iisang lalaki sa apat na pamilya, kaya natural lang na gusto ng tatlong iba pang pamilya na makipag-alyansa sa pamilyang Gu sa pamamagitan ng kasal. Inaasahan din ng aking mga magulang na pipili ako sa tatlong iyon. Ngayon, direkta kong sinabi na gusto kong pakasalan ang nag-iisang anak na babae ng isang maliit na pamilya. Naguguluhang tumingin sa akin ang aking mga magulang, bakit? Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Dahil pinakasalan ko na silang tatlo. Noong nakaraang buhay, tinupad ko nga ang kanilang kagustuhan. Noong unang beses akong pumili ng mapapangasawa, pinili ko si Liu Ruya ng pamilyang Liu. Puno ng saya ang puso ko, iniisip na magiging masaya ako habang buhay. Ngunit isang taon pagkatapos ng kasal, sa 365 na araw, 364 na araw wala si Liu Ruyan sa bahay. Hindi lang niya ako ginawang katatawanan sa aming krikulo, kundi para protektahan si Li Zifeng, namatay siya sa isang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pagsasaayos ng pamilya, pinakasalan ko si Shen Yuchu. Ngunit hindi rin sineryoso ni Shen Yuchu ang kasal na ito, itinuring niya akong parang wala lang. Sa ikalawang taon ng aming kasal, para kay Li Zifeng, namatay si Shen Yuchu sa isang mapanganib na karera ng sasakyan. Dahil dito, napagbintangan akong malas sa asawa. Sa edad na 30, saka ko lang napakasalan si Yan Dongting. Sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng respeto sa isa't isa, namuhay ng mapayapa hanggang sa pagtanda. Ngunit bago siya pumanaw, hinawakan ni Yan Dongting ang aking kamay at nag-iwan ng isang huling habilin. Kung may susunod na buhay, huwag mo akong piliin para sa arranged marriage. Gusto ko lang makasama si Afeng. Doon ko lang nalaman na lahat sila ay may gusto kay Li Zifeng. Kaya ang kanilang huling mga salita bago mamatay ay halos magkakapareho, huwag mo akong piliin para sa arranged marriage. At si Li Zifeng ay anak lang ng katiwala ng pamilyang Gu, pangkaraniwan ang itsura, walang espesyal na talento, at mahilig lang maglaro at magsaya buong araw. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko rin alam kung bakit nila ganoon kamahal si Li Zifeng, na handa silang tanggapin ang arranged marriage para lang hindi siya mapuntirya ng kanilang pamilya. Ginamit ko ang buong buhay ko para masaksihan ang kanilang pag-ibig na walang hanggan para kay Li Zifeng. At ginamit ko rin ang buong buhay ko para maintindihan ang isang bagay, ako, si Gu Xuan, ay hindi side character ni Numan. Ayoko na sa mga taong hindi ako gusto. Kaya sa buhay na ito, wala akong pinili sa kanila. Kahit hindi sang-ayon sina tatay at nanay Gu, gumawa ako ng maraming dahilan. Malakas ang pag-unlad ng ekonomiya sa North City, at ang Wen Group ang nangungunang pamilya roon. Hindi ba't matagal niyo nang gustong pumasok sa North City, pero dahil walang koneksyon, wala kayong magawa. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay isang magandang oportunidad. Si Wen Xiu, hindi ba't pinuri niyo rin siya? Sabi niyo, kahit babae siya, ambisyosa, may matalas na pananaw, at tiyak na magtatagumpay sa hinaharap. Matapos marinig ang pagsusuri ng kanilang anak, nakumbinsi sina tatay at nanay Gu. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya silang igalang ang desisyon ng kanilang anak, at kusa nilang kinontak ang pamilyang Wen para ayusin ang kasal. Xuan, nagkasundo na ang ating mga pamilya. Ang kasal ay gaganapin pagkatapos ng kalahating buwan. Nang marinig ko ang sagot na iyon, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Dahil maikli ang oras, nagmamadaling umalis sina tatay at nanay Gu para ihanda ang mga regalo sa kasal. Naiwan akong mag-isang nakaupo sa sofa. Hindi nagtagal, may narinig akong mga yabag sa may pintuan. Pumasok sina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongting. Malungkot ang kanilang mga tingin na nakatuon sa akin. Xuan, sino ang pinili mo para sa arranged marriage?
Nang marinig ko ang sabay-sabay nilang tanong, at nakikita ang kanilang tensyonado at seryosong mga ekspresyon, bahagya akong natigilan. Kaming apat ay magkakaibigan mula pagkabata, halos hindi naghihiwalay. Noong nakaraang buhay, akala ko nagmamadali silang magtanong dahil umaasa sila. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ayaw nilang mapili. Kaya ganyan ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang mapait na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang dibdib ko'y sumisikip at hirap akong huminga. Paos kong sinagot sila, malalaman niyo kung sino ang pinili ko pagkatapos ng 15 araw. Nang makitang ayaw ko pang sabihin ang totoo, hindi na sila mapakali, gustong malaman ang lahat. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tumunog ang telepono ko. Young Master, si Afeng na aksidente sa daan, malubha ang lagay niya. Nasa ospital siya ngayon pero walang bakanting kwarto. Pwede mo ba kaming tulungan, iligtas mo ang anak ko? Nang marinig ko ang umiiyak na boses ni Katiwalang Lee, biglang inagaw ni Ruyan ang telepono, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Saang ospital? Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya bago humikbing sinabi ni Katiwalang Lee ang pangalan ng ospital. Ibinaba ni Lee Ruyan ang telepono, nag-iwan ng isang pangungusap at tumalikod para umalis. Xuan, huwag ka nang mag-alala sa ospital. Kaya ko nang asikasuhin itong maliit na bagay. Sumunod din sina Shen Yuchu at Yan Dongting nang walang pag-aalinlangan. Ang ospital na iyon ay pag-aari ng pamilyang Shen. Kakausapin ko ang direktor para ayusin ito. Xuan, magpahinga ka na lang sa bahay. May kilala rin akong ilang mga respetadong eksperto at propesor. Kokontakin ko sila. Xuan, huwag ka nang mag-abala. Habang pinagmamasdan ko ang mabilis nilang pag-alis, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking labi. Malungkot akong tumalikod at bumalik sa aking kwarto. Inayos ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila. Nang matapos ako, gabi na. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ko ang post ni Li Zifeng sa social media. Ngayon, isa na namang araw na inalagaan ako ng 3 yaong miss. Ang kasamang larawan ay selfie ni Li Zifeng sa essay room. Ang iniinom niya ay ang masarap na sabaw na luto ni Yan Dongting, sa mesa ay nakalagay ang relo ni Liu Ruyan, at sa upuan ay nakasabit ang Amerikana ni Shen Yuchu. Nag-like ako. Matagal kong tinitigan ang 3 kahon na kakaayos ko lang. Ang laman ng mga kahon ay ang mga regalo sa akin ni na Tito Liu, Tita Shen, at Lolo Yan noong 18 taong gulang ako, na mga pamana rin ng kanilang pamilya. Kung aling regalo ang pipiliin kong itago, iyon ang magiging sagot kung aling pamilya ang pinili ng pamilyang Gu para sa arranged marriage. Ngayon na naayos na ang aking kasal, oras na para ibigay ko ang aking sagot. Kinontak ko ang courier para kunin ang 3 kahon. Pakipadala ang mga ito sa mga address na nakasulat pagkatapos ng 15 araw. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aasikaso, matapos pumili ng suite at mga aksesorya, umuwi ako at nakita ko sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting na nakapalibot kay Li Zifeng. Ang isa'y abala sa pag-aayos ng temperatura ng aircon, ang isa ay maihawak na mangkok na dahan-dahang hinihipan, at ang isa'y naglalagay ng kumot kay Li Zifeng, puno ng pag-aalala at pangangalaga. Nang makita kong parang prinsipe si Li Zifeng na inaalagaan, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga mata. Halatang halata ang pagmamahal nila, paano't hindi ko ito napansin noong nakaraang buhay. Sa isang iglap, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, mapait at mabigat. Bigla, nakita ako ni Li Zifeng. Para siyang ibong natakot, tumayo siya, puno ng respeto at takot ang kanyang mukha. Young Master, nakauwi na po kayo. Ihahanda ko na po ang inyong pampaligo at hapunan. Sandali lang po. Akmang tatayo na si Li Zifeng nang pigilan siya ni Liu Ruyan. Hindi pa magaling si Afeng. Hindi naman tayo naubusan ng ibang katulong. Xuan, pwede mo namang ipagawa sa iba ang mga maliliit na bagay na ito. Sumagot din sina Shen Yuchu at Yan Dongting. Dahil malubha ang sugat ni Afeng, Xuan, hayaan mo na siyang magpahinga. Kung talagang kulang ang tao sa bahay, pwede kaming magpadala ng ilang katulong para tumulong. Huwag mo nang utusan si Afeng. Mula nang pumasok ako, wala pa akong sinasabi, pero napagbintangan na ako ng kung ano-ano. Huminga ako ng malalim. Alam kong anak lang siya ng katiwala namin, hindi siya katulong namin. Wala akong ipinilit na gawin niya. Kung ganoon kayo ka-concern sa kanya,
Bakit hindi niyo siya iuwi sa inyong mga bahay para maalagaan niyo siya araw-araw, para hindi na kayo mag-alala? Nanlaki ang mga mata ni Li Zefeng, bigla siyang lumuhod sa sahig at yumuko ng malalim sa akin. Young Master, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat pinabayaan ang sarili ko dahil lang may sakit ako. Huwag niyo po kaming paalisin ng tatay ko, parang awa niyo na. Pupunta na po ako ngayon, maglilinis na po ako. Namula na ang noo ni Li Zefeng sa kakayuko, para siyang dumanas ng matinding sama ng loob. Nang makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, sumimangot sina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongting. Agad nilang itinayo si Li Zefeng at itinago sa kanilang likuran, pagkatapos ay tumingin sa akin, ay halong galit ang kanilang tono. Walang ginawang masama si Feng. Bakit mo siya bigla na lang gustong paalisin? Kailangan mo ba talagang apihin ang isang batang tulad niya? Kahit may sugat siya, iniisip pa rin niyang ipaghanda ka ng pampaligo at pagkain. Hindi ka na nga nag-alala sa kalagayan niya, gusto mo pa siyang paalisin. Wala ka bang kahit katiting na awa? Ngayon, dahil sa iyo, lalo pang lumala ang sugat niya. Sa susunod, kahit masama ang pakiramdam niya, pipilitin na lang niyang tiisin. Itinutulak mo siya sa bingit ng kamatayan. Kung may mangyari sa kanya, masisiyahan ka na ba? Nang makita ko ang kanilang likas na pagtatanggol, unti-unting nanlamig ang aking ekspresyon. Wala akong ginawa kundi ipaalala sa inyo na pwede niyo siyang isama. Iyon na ba ang pang-aapi sa kanya? Sa tingin niyo ba, ganoon ako kalupit at walang konsiderasyon, mapagmataas at makasarili? Kaya anumang sama ng loob ang danasin niya, sa akin niyo isisisi. Sa sunod-sunod kong tanong, natahimik ang buong sala. Nang makita ko ang kanilang gulat na mga mukha, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Nawalan na ako ng ganang magsalita pa. Mag-isa akong bumalik sa kwarto. Kakalma pa lang ang aking kalooban nang kumatok si Li Zefeng na may dalang isang tasa ng kape. May takot sa kanyang mukha. Pasensya na po, Young Master. Huwag na po kayong magalit sa tatlong Young Miss. Nag-aalala lang po sila sa akin kaya nasabi nila ang mga iyon. Ako po ang may kasalanan kung bakit kayo nag-away. Sa akin niyo na lang po isisi. Pagkatapos ng nakaraang buhay, alam kong nagpapanggap si Li Zefeng na kaawa-awa para sadyang manggulo. Kaya hindi ko pinansin ang sinabi niya. Ilagay mo ang kape dyan at umalis ka na sa kwarto ko. Nang marinig niya ang malamig kong boses, lalong nalungkot si Li Zefeng, ngunit hindi nangahas magsalita pa. Sinadya niyang magpanggap na hindi sinasadyang natapon ang kape. Ang mainit na kape ay tumapon sa akin, namula ang aking balat at nagkaroon ng mga paltos. Napaungol ako sa sakit at itinulak ko si Li Zefeng na maihawak na tissue at gustong tumulong maglinis. Ngunit sinamantala ni Li Zefeng ang pagkakataon para tumumba paatras at tumama ang kanyang ulo sa mesa, nagkaroon ng sugat na dumudugo sa kanyang noo. Ang sigaw ng lalaki ay umalinggaw-ngao sa buong villa. Hindi ko pa namamalayan kung ano ang nangyayari ng sipain ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting ang pinto at pumasok. Nang makita nilang duguan ang ulo ni Li Zefeng at walang malay sa sahig, nataranta silang tatlo. Itinulak ako ni Shen Yuchu na nakaharang sa kanya. Unang lumapit si Liu Ruyan para tulungan si Li Zefeng. Tinakpan ni Yan Dongting ang sugat niyang dumudugo pa. Inalalayan nila si Li Zefeng at mabilis na umalis. Walang pumansin sa akin na tumama sa salaming kabinet. Nabasag ang salamin at tumalsik ang mga piraso, nagdulot ng maraming sugat sa aking katawan. Binasa ng dugo ang aking damit. Kumunot ang aking mukha sa sakit at hindi mapigilang manginig ang aking katawan. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang papalayong mga anino, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Sobrang sakit ng puso ko na hindi ko na makontrol. Kinagat ko ng mariin ang aking labi para hindi umiyak. Isang huling kaisipan na lang ang natira sa aking isip, kailangan kong umalis sa kanilang mundo, hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila kailanman. Tiniis ko ang sakit at nagpunta sa ospital para gamutin ang aking mga sugat. Kinuha ko ang reseta ng doktor para bumili ng gamot. Sa katabing kwarto, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting ay nagbabantay sa labas ng kwarto ni Li Zefeng, hindi maitago ang sakit sa kanilang mga mata. Matagal ko nang sinabi, malambot ang puso ni Feng. Kung mananatili siya sa pamilyang Gu, puro pasakit lang ang daranasin niya.
Kapag naayos na ang arranged marriage, kailangan nating humanap ng paraan para mailabas siya. Ayoko nang makitang nasasaktan pa siya. Ngayon alam na ng ating mga magulang na si Afeng talaga ang mahal natin. Kailangan nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kaya kahit sino pa ang piliin ni Xuan, ang mapipili ay dapat sumang-ayon sa kasal ng walang reklamo. Sa ganoong paraan, hindi gagalawin ng pamilya si Afeng. Tahimik kong pinagmasdan ang lahat, biglang sumakit ng matindi ang aking puso. Ito pala ang dahilan kung bakit noong nakaraang buhay, kahit hindi nila ako gusto, pumayag pa rin sila sa kasal. Akala nila isinakripisyo nila ang kanilang kaligayahan para protektahan ang kanilang minamahal. Pero ang sinira nila ay ang buong buhay ko. Yumuko ako, natawa at tumulo ang luha. Makakatiyak sila, sa pagkakataong ito, wala na sa kanilang kailangang magsakripisyo. Matapos kong ayusin ang aking emosyon, pinunasan ko ang aking mga luha at akmang aalis na nang tumunog ang aking telepono. Ang biglaang tunog ng alarm ay nakaistorbo sa 3 babae sa kwarto. Lumabas sila at medyo nagulat nang makita ako. Bakit ka nandito? Para humingi ng tawad kay Afeng. Gaano ka nakatagal dito? May narinig ka ba? Bakit ang dami mo ring sugat? Anong nangyari sa'yo? Sa sunod-sunod nilang tanong, isa-isa ko silang sinagot. Ang mga sugat ko ay dahil itinulak niyo ako para iligtas si Lee Zefeng. Pumunta ako sa ospital para gamutin ang mga sugat ko, hindi para humingi ng tawad sa kanya. Dahil siya ang unang nagtapon ng mainit na kape sa akin, kaya ko siya itinulak. Tungkol naman sa pagkikita natin, aksidente lang. Nang marinig nila ang sinabi ko, natigilan ng ilang segundo ang 3 babae, unti-unting naging komplikado ang kanilang mga tingin. Naalala nila ang nangyari matapos nilang marinig ang ingay at pumasok sa kwarto. Hindi napigilan ni Shen Yuchu na unang magsalita, hindi sinasadyang natapon ni Afeng ang kape. May sugat siya kaya walang lakas ang kanyang kamay. Huwag mo na siyang pag-initan ng ulo. Pagpasok namin, nakita namin ang dugo sa sahig, akala namin manganganib ang buhay niya kaya medyo nawala kami sa kontrol. Pasensya na, huminahon na rin si Liu Ruyan. Kanina, hindi naman namin intensyong sisihin ka. Naawa lang kami kay Afeng kaya nagsalita kami para sa kanya. Magkakasama tayong lumaki, sa puso namin, ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Tungkol sa arranged marriage, napag-isipan mo na ba? Pagkasabi ni Yandong Pingyon, hindi nila napigilang tumingin sa akin, kabado ang kanilang mga mukha. Nang makita ko ang kanilang reaksyon, at maalala ang mga narinig ko kanina, nakaramdam ako ng pangungutya. Napag-isipan ko na kayong tatlo. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang tumunog ng malakas ang monitor sa kwarto. Biglang kumabog ng malakas ang puso ng 3 babae, sabay-sabay silang tumalikod at bumalik sa kwarto para tingnan ang sitwasyon. Nagmamadali ring dumating ang mga medical staff. Lalong nasira ang kidney ng pasyente matapos ang pangalawang pinsala. Hindi namin napansin ang sitwasyong ito, mali ang gamot na ginamit kaya nagkaroon ng kidney failure. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Nang marinig ang diagnosis ng doktor, agad na mula ang mga mata ni Liu Ruyan. Ano ba ang ginagawa niyo? Paanong nagkamali kayo ng gamot? Bata pa si Afeng. Kung masisira ang kinabukasan niya dahil sa kapabayaan niyo, kaya niyo bang panagutan? Hinablot ni Shen Yuchu ang kwelyo ng attending physician, hindi maitago ang galit sa kanyang boses. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para magbigay plano na siguradong makakagamot sa kanya. Kapag may nangyari kay Afeng, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Si Yandong Ping naman ay parang nababaliw na tumatawag sa telepono. Professor Zhang, isa kayo sa pinakamagagaling na nephrologist sa bansa. Gusto ko sanang hilingin ang tulong niyo para iligtas ang isang napakahalagang tao. Nasaan po kayo ngayon? Papupuntahin ko agad ang aking sekretarya para sunduin kayo. Naging magulo na ang kwarto, lahat ay nag-aalala sa kalagayan ni Lee Zefeng. Agad na bumuo ng isang profesional na team ang ospital at mabilis na nagbigay ng plano sa paggamot. Ang tanging paraan ngayon ay kidney transplant. Pero ang paghahanap ng pinakaangkop na kidney donor ay maaaring tumagal pa. Habang tumatagal, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Pagkarinig ko sa konklusyon, walang pag-aalinlangan ang 3 babae, agad silang nagpunta para magpamatch. Mabilis na lumabas ang resulta, nagmatch ang kidney ni Liu Ruyan. Habang tinitingnan ang consent form para sa operasyon na dala ng doktor,
Hindi siya nag-isip pa, agad niyang pinirmahan ito at pumasok sa operating room. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Habang lahat ay kinakabahan, nagkaroon na naman ng bagong problema. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas, puno ng pagkabalisa ang mukha. Kulang ang dugo sa blood bank ng ospital. Kailangan ng pasyente ng maraming dugo ngayon. Nang marinig ito ni na Shen Yuchu at Yan Dongping na naghihintay sa labas, agad nilang itinupi ang manggas ng kanilang damit. Pareho kami ng blood type ni Afeng. Pwede kaming mag-donate muna. Pero malubha ang pagdurugo ng pasyente, hindi sapat ang dugo niyong dalawa. Mas mabuting kumontak pa ng ibang tao. Wala nang oras para humanap pa ng iba. Sapat na kaming dalawa. Basta mailigtas lang si Afeng, kahit gaano karaming dugo ang kunin pwede. Hindi na napilit ng nurse ang dalawa, kaya dinala na lang sila sa blood donation room. Ang pulang ilaw sa labas ng operating room ay walang tigil sa pagkurap, nasisilaw ang aking mga mata. Mula sa komplikasyon ni Li Zefeng hanggang sa kanilang pagdodonate ng dugo, nasaksihan ko ang buong proseso. Ngayon, blanko ang aking isip. Noong nakaraang buhay, nang mamatay sina Liu Ruyan at Shen Yuchu dahil kay Li Zefeng, wala ako roon. Saka ko lang nalaman ang mga detalye. Noong panahong iyon, lunod ako sa kalungkutan, hindi ko maintindihan kung bakit nila isinakripisyo ang kanilang buhay para iligtas si Li Zefeng. Pero matapos kong maranasan ang lahat ng ito, naiintindihan ko na ngayon. Mahal lang talaga nila si Li Zefeng, handa silang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Maging kasalman o buhay, walang pag-aalinlangan silang sumuong. Kaya hinding-hindi ako mananalo laban kay Li Zefeng. Mabuti na lang, sa buhay na ito, nagpa siya na akong sumuko. Hindi na ako makikisali sa kanilang love triangle. Nang mamatay ang ilaw ng operating room, lumabas ang doktor na nagpupunas ng pawis. Kayo po ba ang kamag-anak? Naging matagumpay po ang operasyon. Magigising na po maya-maya ang pasyente. Pero ang pasyenteng nag-donate ng kidney ay kailangan pang manatili sa para maobserbahan. Ang dalawa naman po sa blood donation room ay nahimatay dahil sa sobrang dami ng dugong na ibigay. Kaya niyo po bang alagaan ang 4 na tao? Umiling ako at ibinuka ang aking tuyong mga labi, paos ang aking boses. Wala akong anumang relasyon sa kanilang 4. Pero pwede akong tumulong na kontakin ang kanilang mga pamilya. Darating din sila agad. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagpadala ako ng mensahe kina pamilyang Liu, Shen, Yan, at kay Katiwalang Li, ipinaalam ang nangyari. Pagkatapos, akmang aalis na ako nang marinig ko ang bulungan ng ilang nurse. Walang relasyon. Akala ko asawa siya ng isa sa 3 magagandang babae. Paano naman magiging asawa? Kung ang asawa mo, handang ibigay ang buhay para sa ibang lalaki, matitiis mo ba? Sa tingin ko, type ng 3 magagandang babae yung gwapong lalaki. Kung hindi, bakit sila mag-uunahan para iligtas siya? Tahimik akong nakinig, isang walang imik na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa isip ko, sumang-ayon ako sa kanila. Si Li Zefeng lang ang gusto nila noon pa man. At hinding-hindi na ako magiging asawa nila. Dala ang nanghihina at masakit na katawan, umuwi ako at nakita ko ang aking mga magulang na naghihintay sa sala. Nang makita nila ang aking mga sugat, kumunot ang noo ni na tatay at nanay Gu. Natatakot din akong mag-alala sila, kaya agad akong gumawa ng dahilan para makalusot. Nang marinig nilang gagaling din agad, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Inabot nila sa akin ang isang kahon. Ito ang liham ng arranged marriage mula sa pamilyang Wen. Itago mo ito. Natanggap na rin ni Wen Shu ang ipinadala natin. Kanina, tumawag sina Tito Liu mo, Tita Shen, at Lolo Yan nagtatanong tungkol sa arranged marriage. Nabanggit pa nila si Li Zefeng, sabi nila, nagpakabait lang daw silang 3, pero tapat pa rin sa iyo. Hindi namin alam kung ano ang nangyari, kaya hindi kami makasagot. Ikaw na ang bahalang umayos niyan. Malaki ka na, may sarili ka ng isip at alam mo na ang tama at mali. Hindi na kami makikialam ng tatay mo. Ayoko rin silang pag-alalahanin, kaya nangako akong aayusin ko ang lahat. Sa sumunod na 2 araw, nagpahanap ako ng impormasyon tungkol sa pamilyang Wen at kay Wen Shu para magkaroon ng paunang kaalaman. Matapos magkaroon ng ideya, pumunta ako sa mall para bumili ng mga regalo para sa pamilyang Wen base sa kanilang mga gusto. Maghapon akong namili.
Umuwi ako na puno ng regalo ang kotse, at nakita ko sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na naghihintay sa pintuan. Marami rin silang dalang regalo, halos mapuno na ang sala. Sa harap ng nagtataka kong tingin, nagkatinginan silang tatlo at isa-isang ipinaliwanag. Inihanda ito ng aming pamilya. Pinapunta kami rito para personal na humingi ng tawad sa iyo. Nakita mo naman ang nangyari noong araw na iyon. Nanganganib ang buhay ni Afeng at dahil sa iyo kaya siya muling nasugatan. Kaya medyo nawala kami sa kontrol at nasaktan ka namin. Xuan, kung may sama ka ng loob, sa amin mo na lang ibunton. Huwag mo nang idamay ang mga nakatatanda at huwag mo ring isisi lahat kay Afeng. Sa huli, biktima rin siya. Doon ko lang nalaman na pinilit lang pala sila ng kanilang pamilya na humingi ng tawad at para na rin makiusap para kay Lisefeng. Wala akong gana makipagtalo sa kanila ngayon, kaya magalang akong sumagot. Iuwi niyo na lang ang mga regalo. Hindi ko kailangan. At hindi ko rin pag-aaksayahan ng panahon si Lisefeng para sa mga walang kwentang bagay na ito. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Sabi ko habang kinukusot ang nananakit kong mga mata at kinuha ang aking telepono mula sa bag hindi sinasadya. Nahulog ang kahon na naglalaman ng simbolo ng kasunduan mula sa pamilyang Wen at tumama ito sa paanan ni Liu Ruyan. Yumuko siya para kunin ito. Ano ito? Sumunod sina Shen Yuchu at Yan Dongping at nang makita nila ang kahon, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Simbolo ng arranged marriage. Xuan, nakapili ka na kung sino ang mapapangasawa mo. Lumingon ako at nakita kong bubuksan na nila ang kahon. Mabilis kong inagaw ito pabalik. Nang makita nila ang ganoong kabilis kong reaksyon, natigilan silang tatlo, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. Sino ang pinili mo? Si Yuchu ba o si Dongting? O baka ang huling pangalan ay hindi na binanggit ni Liu Ruyan? Alam kong natatakot siya. Natatakot siya nga kung nga ang pinili niya. Isang ngiti ang pinilit kong ipakita, buong tapang kong sinalubong ang kanilang mga tingin. Nagpa siya na ako, ano ngayon? Hindi pa nagpa siya, ano ngayon? Hindi niyo kailangang masyadong kabahan. Wala naman kayong kinalaman dito. Biglang hinawakan ni Shen Yuchu ang aking kamay, puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Anong ibig mong sabihin na wala kaming kinalaman? Ang mapapangasawa mo ay isa lang sa aming tatlo. Maging pamilyang Shenman o Liu, o Yan, wala nang ibang angkop na tao. Lumapit din si Yan Dongping, nakatitig sa akin. Alam naming hindi ka makapagpasya noon at hindi ka namin minadali. Pero ngayong may resulta na, sabihin mo na sa amin ang totoo. Gusto na rin naming matapos ang paghihirap na ito. Ito pala ang pakiramdam ng magpapakasal sa taong hindi mo gusto, kahit hindi patiyak, parang pagdurusa na. Huminga ako ng malalim, binuksan ang kahon, at kinuha ang napakaganda at kumikinang na diamond watch na bigay ng pamilyang Wen. Ipinakita ko ito sa kanila. Ito ang sagot ko. Satisfado na ba kayo? Hindi ang Imperial Green Bracelet ng pamilyang Shen, hindi ang 20 karat na singsing ng pamilyang Liu, at hindi rin ang pamanang jade pendant ng pamilyang Yan. Doon lang napansin ng tatlo ang dami ng pinamili ko. Naintindihan nila. Hindi ito ang mga simbolo ng aming pamilya, kundi bagong relo na binili mo ngayon. Magkano? Babayaran namin ng buo, bilang regalo na lang namin sa iyo bilang paumanhin. Tinitigan ko ang kumikinang na diamante sa aking kamay, walang imik. Akala ni Liu Ruyan, gusto ko ang relong ito, kaya kinuha niya ito at isinuot sa akin. Sumang-ayon din si Shen Yuchu, nag-thumbs up pa, at pinuri itong maganda at bagay sa kulay ng aking balat. Kinuha ni Yan Dongping ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan, sabi niya, araw itago bilang alaala. Mula nang muli akong mabuhay, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang totoong ngiti sa kanilang tatlong mukha. Masaya sila dahil akala nila hindi pa ako nakakapili ng mapapangasawa, kaya nagdiriwang sila. Sa isang iglap, naramdaman kong medyo katawa-tawa at nakakainis. May gusto sana akong sabihin, pero bago pa ako makapagsalita, naantala ako ng bigla ang pagdating ni Li Zefeng. Tinitigan ni Li Zefeng ang mga regalong nakakalat sa sala, kumislap ang kanyang mga mata. Bakit biglang ang daming regalo sa bahay? Para ba ito kay Young Master? Nang makita ng tatlo na bumalik na si Li Zefeng, ang kanilang mga mata ay parang nakadikit na sa kanya, hindi mapigilan ang ngiti sa kanilang mga labi. Mahina akong nagsalita, para sa akin yan.
Pero hindi ko gusto. Kung gusto mo, kunin mo na. Pagkasabi ko nyon, bumalik ako sa aking kwarto, hindi ko na sila pinansin. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Li Zefeng, itinuro niya ang sarili. Ako ang kukuha. Young Master, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Paano naman po ako magiging karapat-dapat sa mga regalong bigay ng tatlong Young Miss para sa inyo? Narinig ng tatlong babae ang lungkot sa kanyang boses, medyo naawa sila. Agad nila siyang itinulak papunta sa tumpok ng mga regalo. Kung sinabi ni Xuan na para sa iyo, edi sa iyo na ang mga iyan. Itong mga damit, action figures, at laro, lahat yan bagong labas. Siguradong bagay din sa iyo. Bakit naman hindi ka karapat-dapat? Ang mga bagay ay nagkakaroon ng halaga kapag ginagamit. Feng, huwag mong maliitin ang sarili mo. Karapat-dapat ka sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Bilis, buksan mo na, titingnan natin kung alin ang bagay sa iyo. Tutulungan ka naming pumili. Unti-unting nawala ang mga boses nila habang inaaliw si Li Zefeng. Nang bumalik ang katahimikan, ang malamig na pakiramdam mula sa aking braso ay hindi ko pa masanay. Pero naisip ko, kapag matagal ko nang suot, masasanay din ako. Pagkagising ko, medyo nahihilo ako, parang nilalagnat. Narinig ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping ang balita kung saan, at mabilis silang dumating. 3 araw akong may sakit, at araw-araw silang dumadalaw, halos sa bahay na nanggu sila tumira. Pero ang oras na kasama nila ako ay napakaliit. Kadalasan, nasa baba sila kasama si Li Zefeng, tinuturuan siyang mag-chess, tumugtog ng piano, sinasamahan siyang mag-ayos ng mga bulaklak sa hardin, kumuha ng litrato niya, at iguhit siya. Nakikita ko ang lahat ng ito, pero hindi ko sila sinisita. Paminsan-minsan, umaakyat din sila para tingnan ako. Napansin nilang maraming nawawalang gamit sa aking kwarto. Xuan, yung pearl-studded phone chain na binigay ko sa iyo ilang taon na ang nakalipas, nasaan na? Dati, gustong-gusto mo yung gemstone bracelet na binigay ko, kailangan nakadisplay sa pinakakilalang lugar. Bakit hindi na nakadisplay ngayon? Nasaan na yung litrato nating 4 noong 18 taong gulang tayo? Sa kanilang mga tanong, gumawa lang ako ng ilang dahilan para makalusot. Kahit nagtataka sila, hindi na sila nagtanong pa. Pagdating ng araw ng aking kaarawan, medyo magaling na rin ako. Bago ako dumalo sa birthday party, sinundo ako ni Tatay at Nanay Gu, at may espesyal silang bilin. Ngayon, lahat ng mahahalagang tao sa karkulo natin ay darating. Siguradong darating din ang pamilyang Liu, Shen, at Yan para batiin ka. Nag-usap kami ng tatay mo, naisip naming angkop na araw ngayon para i-anunsyo ang kasal. Ano sa tingin mo? Akmang tatango na ako nang may marinig akong tunog ng nabasag na baso sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Li Zefeng na maputla ang mukha at natigilan. Young Master, ikakasal na po kayo? Tumango ako ng bahagya, hindi na nagpaliwanag. Malalaman din naman ng lahat ang tungkol sa kasal na ito. 7:00 ng gabi, nagsimula na ang birthday party. Puno ng mga bisita ang hall, napakasaya. Nang pumasok sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na nakasuot ng evening gown, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Nakakainggit si Young Master Gu. Ang gaganda ng mga childhood friends niya, 3 pa. Pwede pa siyang pumili ng pakakasalan. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang swerte? Anong silbi ng inggit mo? Matagal na iyang napagkasunduan na child betrothal. Kahit sino pa ang piliin niya, bagay na bagay sila. Naaalala ko, nasa tamang edad na rin si Young Master Gu. Sa tingin mo, i-aanunsyo niya na kaya ngayon ang kasal niya? Naku, curious ako kung sino ang pipiliin niya. Tahimik akong nakikinig sa kanilang usapan, kalmado ang aking mukha. Pero ang 3 babae na nakarinig din ng mga salitang iyon ay medyo nataranta. Mabilis silang lumapit sa akin. Xuan, i-aanunsyo mo ngayon ang kasal mo. Bakit hindi mo kami sinabihan? Ito ay personal kong bagay, walang kinalaman sa inyo. Bakit ko kayo sasabihan? Kalmado kong sinagot sila. May halong inis ang kanilang mga boses. Sasabihin mo pang wala kaming kinalaman? Hindi ba't ang nobya mo sa kasal ay iba pa? Sa ganitong oras, huwag ka nang magbiro. Sabihin mo na sa amin, sino ba talaga ang pinili mo? Pagkasabi nila nyon, umakyat sa entablado sina Tatay at Nanay Gu, humarap sa lahat, nagbigay pugay at kinuha ang mikropono.
Ngayon, kayong lahat ay naglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule para dumalo sa kaarawan ng aking anak. Sa ngalan ng pamilyang Gu, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Bukod sa pagdiriwang ng kaarawan, i-anunsyo rin namin ngayon ang isa pang magandang balita. Ito ay tungkol sa mapapangasawa ng aking anak na si Gushuan. Nang marinig ang magandang balitang ito, nagkagulo ang buong hall. Ang palakpakan at sigawan ay hindi matapos-tapos. Ang pinaka-excited ay ang mga nakatatanda sa pamilyang yan, Shen at Liu. Agad silang tumayo, kumaway, at tinawag sina Yan Dongping, Shen Yuchu, at Liu Ruyan sa kanilang tabi. Nang makita ang eksenang ito, halos lumundag sa kaba ang puso ng tatlong babae. Ang kanilang mga mukha ay sobrang simangot na parang tutulo na ang tubig. Pero alam nila, sa ganitong okasyon, kailangan nilang manatiling kalmado. Kaya pinilit na lang nilang humiti at walang ganang bumalik sa tabi ng kanilang pamilya. Nagbigay din ng senya sa akin sina tatay at nanay Gu. Naintindihan ko. Lumapit ako sa tabi ng aking mga magulang. Kakatayo ko pa lang nang may marinig akong ingay ng kuryente. Kasama ang ibang mga bisita, lumingon ako at nakita ko sa malaking screen ang isang pamilyar na mukha. Si Elise Feng na umiiyak ng malakas. Ruyan, Yuchu, Dongping. Alam kong anak lang ako ng katiwala, wala akong kasing gwapong mukha ni Yang Master Gu o kasing gandang katayuan sa buhay. Kaya mula pagkabata, tinanggap ko na ang aking kapalaran, hindi na ako umasa sa anumang bagay na para sa akin. Hanggang sa dumating kayo sa buhay ko, sinabi niyong gusto niyo ako, saka lang ako muling umasa. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong pag-iwan kay Yang Master Gu mag-isa sa camping site para lang umuwi agad at aliwin ako dahil sa masamang panaginip. Hindi ko rin makakalimutan na para ipagdiwang ang aking kaarawan, nagpanggap kayong may business trip para dalhin ako sa North Pole para makita ang aurora. At lalong hindi ko makakalimutan na para iligtas ako, nag-alay kayo ng isang kidney at nag-donate ng dugo hanggang sa mahimatay. Kapag nakita nyo ang video na ito, nasa rooftop na ako ng Gushi Group. Alam kong isa sa inyo ang ikakasal kay Yang Master Gu. Pero sa tuwing naiisip kong pagkatapos niyong ikasal, magiging asawa na kayo ni Yang Master Gu at kailangan niyo nang putulin ang ugnayan sa akin at hinding-hindi na makipag-ugnayan pa, parang dinudurog ang puso ko. Alam kong hindi kayo kusang loob, pinilit lang kayo ng inyong pamilya na magpakasal. Alam ko rin na kung hindi dahil sa pag-aalala ninyo na mapupuntirya ako ng mga pamilya ninyo, hinding-hindi kayo papayag na magpakasal kay Yang Master Gu. Ayokong makita kayong nagpapakahirap para sa akin, isinasakripisyo ang inyong kaligayahan sa susunod na buhay. Kaya nagpasya akong tapusin na ang aking buhay ngayon. Kapag namatay na ako, wala na kayong anumang alalahanin, malaya na ninyong hahabulin ang tunay ninyong minamahal. Ang 5 minutong video na iyon ay biglang natapos, at ang buong hall ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa napanood habang nakatingin kina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Maliban sa akin. Nang una kong makita ang video, blanko talaga ang isip ko. Pero nang maalala ko ang kalagayan ni Li Zifeng bago ako umalis ng bahay, hindi na ako nagtaka. Tiningnan ko ang 3 babae sa ibaba na parang tinamaan ng kidlat, at ang mga nakatatanda sa tabi nila na halos himatayin na sa galit. Isang halos hindi mapansing buntong hininga ang pinakawalan ko. Sa ganitong pangyayari, ang pinakamahirap tanggapin marahil ay itong mga tiyuhin at tiyahin na nakakita sa aking paglaki. Tutal, alam na rin ng aking mga magulang na ang pakakasalan ko ay hindi itong 3 babaeng ito na minsan nang nagpabaya sa akin. Bukod sa gulat, magpapasalamat lang sila. At itong mga nakatatanda na nabulag sa katotohanan at umaasa pa ring magkakatuluyan kami kapag nalaman nila ang mga ginawa nila para kay Li Zifeng. Malamang sa buong buhay nila ay hindi na nila kusa pang babanggitin ang tungkol sa arranged marriage. At tama nga ang hinala ko. Nang matauhan ang mga nakatatanda, agad silang tumawag ng mga bodyguard para pilit na pigilan sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na gustong sumugod para hanapin si Li Zifeng. Sa harap ng publiko, napahiya sila ng husto, galit na galit silang pumapalakpak sa mesa, nagingit-ngit sa galit. Kaarawan ni Xuan ngayon. Imbes na manatili kayo rito para samahan siyang magdiwang, saan pa kayo pupunta? Para hanapin ang anak ng katiwalang iyon? Sinasabi ko sa inyo, hanggat nandito kami, hinding-hindi kayo magkakaroon ng anumang ugnayan sa kanya habang buhay. Nang marinig nilang magpapakamatay si Li Zifeng,
tuluyan nang nawala sa katinuan ang tatlong babae. Puno ang kanilang isip at puso ng kanyang kaligtasan, gustong-gusto na nilang lumipad agad sa tabi niya para iligtas siya. Kaya, kahit ang mga mapanuyang komento at usapan sa paligid, o ang galit na mga nakatatanda sa harap nila, o ang mga bodyguard na pumipigil sa kanila, lahat ay hindi nila pinansin. Mas mahalaga ba ang kaarawan kaysa sa buhay ng isang tao? Kung hindi niyo kami paaalisin ngayon at may mangyari kay Afeng, kaming tatlo ay hinding-hindi magpapakasal kay Gusyuan habang buhay. Pagkasabi niyon, hinubad nila ang kanilang mga gown, kumuha ng bote ng alak at ibinato ito sa harap ng mga bodyguard. Sa isang iglap, naging magulo ang buong banquet hall, walang tigil ang sigawan. Habang pinagmamasdan ko ang tatlong babae na sumusuong sa mga humaharang sa kanila at umalis ng hindi lumilingon, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking labi sa entablado. Muling nabuhay, pero isinuko pa rin nila ang lahat para kay Lisefeng. Yumuko ako, hinawakan ang aking dibdib, naramdaman ang mabilis na tibok ng aking puso na halos lumabas na. Bukod sa hindi mapigilang pait at bigat ng dibdib, wala na akong maramdamang sakit. Nang makita ng mga bisita sa ibaba na tumakbo na sila, lahat sila ay napatingin sa akin. Ang tatlong childhood friends, ang gusto pala ay anak ng katiwala ng kanilang pamilya. Diyos ko! Sobrang napahiya si Gusyuan. Nakakaawa naman. Kaarawan pa niya ngayon. Ngayon, tumakas na ang nobya, nasira pa ang party. Hindi kaya siya mabaliw sa harap ng lahat? Sa harap ng mga haka-hakang ito, nanatili akong kalmado. Dahan-dahan kong tinapik ang aking mga magulang na takot pa rin, kinuha ang mikropono, at buong tapang na nagsalita. May nangyaring hindi inaasahan kanina, naabala ko po kayong lahat. Dito, sa ngalan ng aking mga magulang, humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Bukod dito, gusto ko rin pong i-anunsyo na ang aking kasal ay gaganapin makalawa. Ang aking mapapangasawa ay si Wenshu ng pamilyang Wen sa North City. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo. At muling binalot ng katahimikan ang buong hall. Wala akong pakialam sa kanilang reaksyon. Inalalayan ko ang aking mga magulang palabas ng hotel. Sa buong biyahe, tahimik na tahimik ang loob ng sasakyan, maririnig ang bawat paghinga. Malapit na kaming bumaba ng bumuntong hininga ng malalim ang aking mga magulang. Puno ng pagmamahal nilang tiningnan ang kanilang anak. Xuan, alam mo bang gusto nila si Li Zifeng kaya ka nagpumilit na kanselahin ang arranged marriage at pinili ang illegitimate daughter ng pamilyang Wen. Ang pilit na pinya ay hindi matamis. Kahit hindi ganoon kalalim ang damdamin namin ni Wenshu, nakatuon siya sa kanyang karera, siguradong hindi siya magtataksil. Maaaring hindi kami magmamahalan hanggang sa pagtanda, pero kaya naming magkaroon ng respeto sa isa't isa. Para sa akin, sapat na iyon. Nang marinig nila ang aking buong-buong sinabi, medyo nagulat ang aking mga magulang. Ganoon ka ba katiwala kay Wenshu? Tumango ako at malumanay silang pinakalma. Dahil inimbestigahan ko siya. Ang tunay na dahilan, hindi ko sinabi sa aking mga magulang, itinago ko ito sa aking puso. Noong nakaraang buhay, hindi nag-asawa si Wenshu at hindi rin siya na-link sa kahit kanino. Hanggang sa kanyang kamatayan, isa siyang tanyag na cold-faced queen sa mundo ng negosyo. Kaya naniniwala ako, hinding-hindi magkakamali ang hakbang na ito. Pagkatapos ng magulong birthday party na iyon, umuwi ako at nagsimulang mag-ayos ng aking mga gamit ng buong konsentrasyon. Gaganapin ang kasal sa North City. Isang araw bago ang kasal, nagpadala ang pamilyang Wen ng ilang pribadong eroplano para ihatid ang dote at sunduin ang mapapangasawa. Matapos kong bilangin ang mga bagahe at regalo sa kasal, papunta na sana ako sa airport nang makatanggap ako ng mensahe. Isang address mula kay Liu Ruyan, pinapapunta niya ako ngayon. Gusto raw nilang makipag-usap sa akin. Tiningnan ko ang oras, may 4 o 5 oras pa bago ang flight, kaya pumayag ako. Pagdating ko sa private room, pagbukas ko ng pinto, 3 malungkot na tingin ang sumalubong sa akin. Hindi sila nagsasalita, nanatili rin akong tahimik. Pagkatapos ng 10 minuto, uminom ng alak si Liu Ruyan at nagsalita. Xuan, pasensya na sa nangyari kahapon sa birthday party mo. Pero buhay ang nakataya, hindi namin pwedeng hayaang mamatay si Afeng. Kaya napilitan kaming saktan ka. Hindi ito ang unang beses na sinaktan niyo ako. Hindi ko kailangan ng paumanhin niyo at hindi niyo na kailangang humingi ng tawad.
Ang malamig kong ugali ay lalong nagpahirap sa kanilang tatlo. Naging mabilis ang tono ni na Shen Yuchu at Yan Dongping. Marami nang nangyari. Kahit magalit ka pa at sabihin ang mga iyan, wala nang magagawa. Ngayon, galit ang mga nakatatanda sa ating mga pamilya. Pero inosente si Afeng, hindi siya dapat madamay. Mula pagkabata, paborito ka na ng mga nakatatanda. Basta suyuin mo sila, siguradong kakalma sila. Basta suyuin mo lang ang mga nakatatanda, para hindi nila puntiryahin si Afeng, itong arranged marriage na ito, kahit sino pa sa amin ang piliin mo, mamahalin ka niya at aalagaan habang buhay. Sige na. Kaya pala, pinapunta nila ako rito para protektahan si Li Zefeng. Napagod lang ako. Hindi na kailangan. Kahapon, pagkaalis nyo, inanunsyo ko na sa publiko di. Bago ko pa matapos, pinutol ako ni Liu Ruyan. Anong inanunsyo mo? Sino ang pinili mo? Ang aking mga mata ay gumala sa pagitan nila, ngunit sa huli ay hindi ko pa rin sinabi ng direkta. Sinabi ko lang, ang mga liham ng arranged marriage na ipinadala ng inyong tatlong pamilya noon na ibigay ko na sa courier. Bukas, matatanggap nyo na. Nang marinig nila ang sinabi ko, akala nilang tatlo ay ibinalik ko ang dalawa sa mga iyon. Gusto pa sana nilang itanong kung sino talaga ang pinili ko nang tumawag ang ospital. Miss Liu, Miss Shen, Miss Yan, gising na po si Im Eli. Ngayon po ay nagwawala na naman siya at gustong pumunta sa rooftop. Nang marinig ang balitang ito, biglang nagbago ang mukha nilang tatlo, kinuha ang kanilang mga Amerikana at akmang aalis na. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang mga likod, sa unang at huling pagkakataon, tinawag ko sila. Bago tayo maghiwalay, pwede nyo bang sabay-sabay na sabihin sa akin ang happy wedding? Hindi ko alam kung bakit, nang marinig nila ang pangungusap na iyon, biglang may kakaibang pakiramdam na bumalot sa puso ni na Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting. Itinikom nilang tatlo ang kanilang mga labi, gustong itanong kung bakit ko sila pinasasabi niyon. Ngunit pagdating ng salita sa kanilang bibig, nagkatinginan sila at sabay-sabay na sinabi ang happy wedding. Pagkasabi nila niyon, muling tumawag ang ospital. Hindi na sila nagtagal pa, diretsong umalis. Hindi ko na rin sila pinigilan. Matapos kong panoorin ang kanilang sasakyan na papalayo, umuwi ako. Tinanggal ko ang kanilang tatlong contact numbers, pagkatapos ay dinala ko ang aking mga bagahe at sumakay sa helicopter na inayos ng pamilyang Wen. Sa buhay na ito, wala akong pinili sa kanilang tatlo, kundi pinili kong harapin ang aking bagong buhay. Nang magmadaling dumating sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting sa ospital, napigilan na si Li Zefeng. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kanilang tatlo, para bang sinisisi sila kung bakit hindi nila siya sinamahan. Bakit ngayon lang kayo? Pagkasabi niya niyon, tumulo ang luha ni Li Zefeng. Agad na naawa silang tatlo at agad siyang pinalibutan. Huwag ka nang umiyak, nandito na kami. Hinaplos ni Liu Ruyan ang kanyang buhok, puno ng awa ang kanyang tingin. Nga, kagagaling mo lang, hindi ka pwedeng masyadong masaya o malungkot. Magpagaling ka, sasamahan ka naming lahat. Tiningnan ni Shen Yuchu ang ginagawa ni Liu Ruyan, naramdaman niyang nahuli siya. Sasamahan ka naming lahat. Hindi rin nagpatalo si Yan Dongping. Pero kailangan niyo pa ring magpakasal kay Yaong Master Gu. Sa tuwing naiisip ko iyan, parang dinudurog ang puso ko. Ayokong makita kayong pinipilit ng inyong pamilya para sa akin na magpakasal sa taong hindi niyo mahal. Masyadong mahaba ang buhay. Pagkatapos sabihin ni Li Zefeng ang mga iyon, malungkot siyang yumuko. Sa lugar na hindi nila nakikita, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang itaas niya ang kanyang ulo, bumalik na naman siya sa kanyang kaawa-awang itsura. Tiningnan siya ng tatlo na para bang iniisip lang niya ang kanilang kapakanan at sobrang naantig sila. Matagal na nilang kinalimutan ang kakaibang pakiramdam noong hapon na nakita nila ako. Afeng, alam mo namang ikaw ang gusto namin, bakit mo pa sinasabi ang mga iyan? Kahit sino pa sa amin ang magpakasal kay Gushuan, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa aming puso. Afeng, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakagusto namin palagi. Tinitigan ni Li Zefeng ang tatlong babae na kung ano-anong pangako ang sinasabi sa kanya, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Gushuan, kahit ikaw pa ang Yaong Master ng pamilyang Gu, ano ngayon? Lahat ng iyo, hindi ba't naagaw ko pa rin? Sa kabilang banda, pagka-uwi ko, tiningnan ko ang tatlong umalis, huminto sandali at umalis na papuntang airport.
Pagdating ko sa airport, mas maaga pa sa inaasahan ko. May bigla akong naisip, diretsong tumawag sa bahay. Palitan niyo na si Katiwalang Lee. Hindi na angkop na tumira pa si Lee Zefeng sa bahay natin. Sige, mauna ka na. Susunod kami ng nanay mo mamaya. Pagkababa ko ng telepono, oras na rin para sa flight. Pinatay ko na ang telepono at natulog. Noon pa man ay balak na rin ng mga magulang ni Gu na palitan si Katiwalang Lee. Dahil sa kabaitan noon, naawa sila sa kanya na mag-isang nagpapalaki ng anak, kaya pinayagan siyang isama ang anak na tumira sa kanila. Ngayon, nagdulot ito ng malaking kahihiyan sa pamilya. Agad nilang inabisuhan ang EC para bigyan ng termination contract ang Katiwala. Sino ba namang mag-aakala na pagkatanggap ng abiso, hindi man lang kumatok ang Katiwala, diretsong pumasok sa study room at kinwestiyon si Gu. Ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako sisibakin? Katiwalang Lee, hindi ka na angkop sa aming pamilya. Tiningnan ni Gu ang Katiwala na puno ng pagkadismaya, naramdaman niyang malas ito. Mukhang naging masyadong mabait sila sa mga katulong sa bahay, kaya hindi na nila nakikita ang kanilang lugar. Kahit pa gusto ng mga dalaga ng pamilyang Liu, Shen, at yan ang anak ko, kasalanan pa rin iyon ni Yaong Master Gu dahil hindi siya sapat na kaakit-akit. Habang pinagmamasdan ang walang tigil na pagsasalita ng Katiwala, muling nagsisi si Gu sa kanyang kabaitan noon. Agad siyang tumawag ng security para kalagkarin palabas ang lalaki. Ang mga gamit nito ay ipinatapon na rin sa katulong. Nang mapaalis ang Katiwala sa pamilyang Gu, hindi siya makapaniwala. Kasalanan ba kung kaakit-akit ang kanyang anak? Malinaw na ang pamilyang Gu ang nang-aapi. Tumawag siya kay Lee Zefeng sa ospital, buong yabang na pinahahanap si Lee Zefeng ng trabahong maraming pera at kaunti lang ang gagawin. Nang matanggap ni Lee Zefeng ang tawag at marinig na pinaalis na sila ng kanyang ama sa pamilyang Gu, galit na galit din siya. Matagal na silang nakatira sa pamilyang Gu, bakit sila bigla na lang paalisin ng walang dahilan? Agad siyang nagsimulang umiyak sa tatlo. Ruyan, Yuchu, Dongping, anong gagawin ko? Dahil sa nangyari sa birthday party ni Yaong Master Gu, pinaalis na kami ng tatay ko sa pamilyang Gu. Humikbi siya at nagpatuloy, galit sa akin si Yaong Master Gu, alam ko. Pero anong kasalanan ng tatay ko para ganito ang gawin sa kanya? Nang marinig ito ng tatlo, akmang tatawag na sila sa akin para bawiin ang desisyon na sibakin ang ama ni Lee. Tumawag sila ng matagal, ngunit ang naririnig lang nila ay, "The number you have dialed is currently switched off." Sa isang iglap, hindi maganda ang tingin ng tatlo. Feng, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mawalan ng tirahan ang tatay mo. May bakante akong villa, doon muna kayo tumira ng tiyuhin mo. Feng, mayroon din ako. Habang pinagmamasdan ang tatlong babae sa harap niya na naguunahan para patirahin siya sa kanilang mga villa, labis na naantig si Lee Zefeng. Buti na lang nandyan kayong tatlo. Matapos ayusin ang tirahan ng mag-amang Lee, umuwi na sila. Kinabukasan ng umaga, papunta na sana sila sa ospital para dalawin si Lee Zefeng nang sabay-sabay silang makatanggap ng mga liham mula sa akin. Tiningnan ni Liu Ruyan ang Imperial Green bracelet sa loob din, courier box. Hindi pala ako ang pinili niya. Bakit hindi ako? Hindi ba niya ako gusto? Noong bata pa kami, gustong-gusto kong sumunod sa kanya, magalang siyang tinatawag na Ruyan JG. At sinasabing pakakasalan niya ako paglaki. Si Shen Yuchu ba o si Yan Dongting ang pinili niya? Ang parehong eksena ay nangyari rin sa bahay ng dalawa pa. Tiningnan ni na Shen Yuchu at Yan Dongting ang mga simbolo sa kanilang mga kamay, medyo hindi rin sila komportable. Saan ba ako nagkulang kay Liu Ruyan? Nagkaintindihan silang tatlo at pumunta sa bahay ng isa't isa, ngunit wala silang naabutan. Sa huli, sa WeChat group nila sinabi na magkita-kita sila sa paborito nilang restaurant. Nang dumating si Shen Yuchu, nakaupo na si Liu Ruyan sa private room. Habang tinitingnan ang simbolo sa kamay ng isa't isa, pareho nilang inakala na pinili ko si Yan Dongping. Medyo tahimik silang dalawa. Nang dumating si Yan Dongping, tiningnan niya ang dalawang kapatid na nakatitig sa kanya, medyo hindi niya maintindihan. Direkta niyang inilabas ang kanyang simbolo at itinaas ito sa harap nila. Ito ang pamanang jade pendant ng aming pamilya. Ibinalik na ni Gushuan. Sino sa inyong dalawa ang pinili ni Gushuan? Nang makita nila ang jade pendant sa kanyang kamay, hindi makapaniwalang nagkatinginan silang dalawa
at inilabas din ang mga simbolo ng kanilang pamilya. Ibinalik na ni Gushuan ang simbolo ng aming pamilya. Ang akin din ni. Biglang natahimik silang tatlo. Kung hindi tayo, sino pa? Binbreak ni Yan Dongping ang katahimikan. Sa apat na malalaking pamilya, bukod sa atin, sino pa ang may karapatang magpakasal kay Gushuan? Baka nagtatampo lang si Gushuan, hinihintay tayong suyuin siya. Hindi alam kung para kumbinsihin ang sarili o sila, nagsalita si Shen Yuchu. Sigurado iyon. Siguradong ganoon nga. Naguunahan silang tatlo sa pagsasalita, medyo naging magulo ang eksena. Biglang pinutol ng tunog ng telepono ang kanilang mga hula. Nakita ni Liu Ruyan ang tawag ni Li Zefeng, hindi niya alam kung bakit, parang ayaw niyang sagutin. Hanggang sa mamatay ang tawag, hindi niya sinagot. Sunod-sunod ding tumunog ang telepono ng dalawa pa, pareho rin silang hindi sumasagot. Hanggang sa muling tumunog ang kanyang telepono. Sagutin mo na, baka may importante. Sabay na sinabi ni na Shen Yuchu at Yan Dongping. Sa huli, sinagot pa rin ni Liu Ruyan ang telepono at inilagay ito sa speaker. Hello? Afeng, bakit? Ruyan, Yuchu at Dongping, magkakasama ba kayo? Naka-speaker ako, naririnig nila. Pagkasabi ni Liu Ruyan yon, narinig niya mula sa kabilang linya ang medyo excited na boses ni Li Zefeng. Ruyan, Yuchu, Dongping, sobrang natouch ako. Para sa akin, nilabanan niyo ang inyong pamilya, tinanggihan niyo ang arranged marriage kay Gushuan. Nagtatakang nagkatinginan ang tatlong babae. Kahit ayaw nila, hindi naman nila kailanman tinanggihan ang arranged marriage. Nang mapansin nilang may mali, pinuto nila ang excited na boses ni Li Zefeng. Li Zefeng, anong nangyayari? Ha? Medyo nagtaka ang boses sa kabilang linya, pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ba tinanggihan niyong lahat ang arranged marriage, kaya nagpakasal si Gushuan sa illegitimate daughter ng pamilyang Wen sa North City? Ano? Gulat na gulat ang tatlo nang marinig ito. Nagpakasal ako sa pamilyang Wen sa North City. Kailan pa? Bakit hindi nila alam? Sila ang mga tagapagmana ng malalaking pamilya, natural na alam nila ang tungkol sa pamilyang Wen sa North City. Si Wen Xiu, inaamin nilang may kakayahan siya, pero illegitimate daughter siya. Ang mga lehitimong anak ng malalaking pamilya ang pinakaayaw sa mga illegitimate daughter. Si Wen Xiu, isang illegitimate daughter, paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Para lang magalit sa kanila, ganoon ko ba sinisira ang sarili ko? Agad nilang kinuha ang kanilang mga telepono para maghanap ng balita. Habang tinitingnan ang mga promotional materials sa kanilang mga telepono, matapos umangat ang illegitimate daughter ng pamilyang Wen, nakuha niya ang pabor ng young master ng pamilyang Gu, isa sa apat na malalaking pamilya sa South City. Lalong tumatag ang kanyang posisyon. Bakit pinili ng young miss ng malaking pamilya ang isang illegitimate daughter? Kahit gaano pa nila ayaw maniwala, hindi nila maitatanggi ang katotohanang magpapakasal ako sa iba. Ruyan, Yuchu, Dongting, nandyan pa ba kayo? Matagal nang walang naririnig na boses mula sa kabilang linya si Li Zefeng, tinatawag niya ang pangalan ng tatlo. Pero ang tatlo ay sobrang gulat na sa balitang ito, wala na silang pakialam kay Li Zefeng. Diretsong ibinaba ni Liu Ruyan ang telepono at tumawag sa kanyang assistant para ipabook ang pinakamabilis na flight papuntang North City. Pati kami. Sabay tayong pupunta para ibalik si Xuan. Paanong dahil lang sa galit sa atin, basta-basta na lang siyang pipili ng iba para pakasalan? Ganoon din ang iniisip ni Shen Yuchu. Nang sabihin ng assistant na sold out na ang mga flight papuntang North City ngayon, agad niyang ginamit ang impluensya ng kanyang pamilya para mag-apply ng pribadong flight papuntang North City. Pagkatapos ng tawag, nagkatinginan silang tatlo ng walang imik. Muling tumunog ang telepono ni Li Zefeng. Malinaw na wala ng gana ang tatlo ngayon na pansinin si Li Zefeng. Sabay-sabay nilang pinatay ang kanilang mga telepono. Si Li Zefeng sa ospital, tinitingnan ang teleponong hindi matawagan, ang dating magandang mood ay biglang bumagsak. Hanggang sa marinig niya mula sa telepono ang "The number you have dialed is currently switched off", lalo siyang nagalit at ibinato ang telepono. Gushuan. Puno ng puot na isinigaw ni Li Zefeng ang aking pangalan. Tinitingnan ang basag na telepono, puno ng kadiliman ang kanyang mga mata. Nagpabili siya ng bagong telepono sa attendant, pagkatapos ay diretsong umalis ng ospital para hanapin silang tatlo.
Ang pag-apply ng flight ay nangangailangan ng oras. Walang tigil silang tumatawag at nagpapadala ng text sa akin. Xuan, huwag kang magalit sa amin, huwag kang basta-basta magpakasal sa isang illegitimate daughter. Xuan, bumalik ka na. Pwede nating kalimutan ang lahat. Xuan, iba pa si. Ako naman sa North City, nakikita ang mga text nila sa aking telepono, malamang natanggap na nila ang mga regalong ipinadala ko. Xuan, sunduin mo na ang nobya. Tiningnan ng aking mga magulang ang aking suot na suit, hindi nila napigilang mapaluha. Magkakaroon ako ng masayang pamilya. Hindi ko mapapangako sa aking mga magulang na siguradong magiging masaya ako. Kaya ang maipapangako ko lang sa kanila ay kapag iniwan ko na silang tatlo, hindi ko na ulitin ang pagkakamali ng nakaraang buhay. Sina tatay at nanay Gu, paanong hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng kanilang anak? Pero sa ganitong posisyon, maraming pagkakataon na hindi mo magagawa ang gusto mo. Sana maging kasing saya ng anak nila ang kanilang sarili. Xuan, ang mga magulang mo ang palaging susuporta sa iyo. Tiningnan ko ang aking mga magulang na nag-aalala para sa akin, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Matapos kong i-block ang numero ng 3, inilagay ko ang telepono sa aking damit. Matapos ang simpleng pag-aayos, sumama ako sa grupo para sunduin ang nobya. Nang marinig nila ang prompt tone mula sa kabilang linya, ano pa ang hindi nila maiintindihan? Na-block ko na sila. Kaya walang tigil nilang minamadali ang flight. Si Wenxiu ay nakatayo sa labas ng pinto, tinitingnan ang saradong pinto. Sa tuwing naiisip niyang nasa loob ang kanyang pinakahihintay na nobyo, hindi niya mapigilang matuwa. Hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng pagkakataong magpakasal sa taong pinapangarap niya. Kahit hindi niya alam kung bakit ko tinalikuran ang 3 childhood friends ko at pinili siyang pakasalan, marahil ito ay awa ng langit sa kanyang mga paghihirap sa mga nakaraang taon. Pero anuman ang mangyari, ang resulta ay pabor sa kanya. Ang mga red envelope ay walang tigil na ipinamimigay. Sa wakas, naawa ang mga tao sa loob at binuksan ang pinto sa harap niya. Nang makita niya akong pumapasok sa kwarto, naramdaman niyang halos lumabas na ang kanyang puso sa dibdib. Nagpanggap si Wenxiu na kalmado habang lumalapit sa akin. Itinaas ko ang aking tingin sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, pareho kaming natigilan. Si Wenxiu ay nabighani sa aking kagwapuhan habang nakaayos. Ako naman ay nagulat sa lalim ng pagtingin sa mga mata ni Wenxiu. Hindi ba't arranged marriage lang ito? Bakit parang natupad ang kanyang pangarap? Kung hindi ako sigurado na wala akong maalala sa ganitong kagandang mukha, iisipin kong nagkaroon kami ng relasyon noon. Si Wenxiu, habang buhat ko papunta sa bridal car, ay parang isang general na nanalo sa digmaan. Kahit malamig pa rin ang kanyang mukha, kahit sino ay makakakita na masaya siya. Medyo nagtaka rin sina tatay at nanay Gu. Bakit iba si Wenxiu sa inaakala nila? Marahil tama ang pinili ng kanilang anak. Makakahinga na sila ng maluwag ng kanyang mga magulang. Sa bridal car, hindi alam ni Wenxiu kung ano ang sasabihin. Ganoon din ako. Kaya medyo naging awkward ang atmosphere. Sabay kaming nagsalita. Tiningnan ko ang kanyang kabadong itsura, bigla akong nakaramdam ng pagluwag. Ikaw muna. Nakangiti kong sinabi. Gutom ka ba? Naghanda ako ng makakain. Mapapagod ka ngayon. Tiningnan ni Wenxiu ang payat na itsura ng kanyang nobyo, medyo nag-alala. Salamat. Magalang akong sumagot. Huwag kang masyadong magalang sa akin. Nang marinig niyang humihingi ako ng tawad sa kanya, medyo nalungkot si Wenxiu. Ngayon, talagang curious na ako sa asawa kong ito. Medyo iba siya sa mga chismis. Habang tinitingnan ko ang namumula niyang tenga, nararamdaman kong walang pagtutol si Wenxiu sa arranged marriage na ito. Pagdating sa hotel, dinala ako sa suite para magpalit ng pinakamahalagang damit sa buong kasal, ang elaborately designed wedding gown. Para itong isang maselang inukit na obra maestra, komplikado at detalyado ang pagkakagawa. Bawat hakbang ay puno ng pawis at talino ng mga manggagawa. Nang una kong makita ang wedding gown na ito, nabighani agad ako. Ang makeup artist ko at ang lahat ng kasama ay napahanga. Napakaganda! Nang magpalit si Wenxiu ng wedding gown at lumabas ng dressing room, muling nabighani ang lahat sa kagandahan ni Wenxiu at sa karangyaan ng wedding gown.
Tiningnan ng makeup artist ang perpektong balat ni Wenshu, muling napahanga. Walang makeup ang makakapantay sa kanyang ganda. Ginamit niya ang kanyang buong kakayahan para pagandahin pa ang mukha na ito na parang nilikha ng Diyosa. Papasukin na ang nobyo. Sa pagbagsak ng salita ng MC, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banquet hall. Lahat ng tingin ay napunta sa akin na nakasuot ng custom-made suit. Nakaputing suit ako at matikas na lumalakad. Naramdaman ni Wenshu na parang tinamaan ng pana ni Cupido ang kanyang puso. Lahat ay nangyayari nang hindi ka panipaniwalang maayos. Hinawakan niya ang aking kamay, sobrang kaba na halos magkapalit na ang kamay at paa. Tiningnan ni Gufu ang itsura ng kanyang manugang, muling napahanga sa pinili ng kanyang anak. Makakahinga na sila ng maluwag ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa ibaba at umupo sa tabi ng kanyang mga magulang, marahang tinapik ang kamay ng mga ito. Nagkatinginan silang dalawa, lahat ay nasa hindi nasasabing salita. Nobyo, handa ka bang tuparin ang panata ng kasal? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, sa ganda man o kupas, sa tagumpay man o kabiguan, mamahalin mo siya, aaliwin, igagalang, poprotektahan, at magiging tapat sa kanya habang buhay? Tiningnan ko ang mga mata ni Wenshu, at buong tapang na sumagot, payag ako. Ang nag-aalab na damdamin sa kanyang mga mata ay halos hindi ko na makayanan. Gusto niya ako. Siguradong sigurado ako kung paano nagsimula ang damdaming ito. Medyo natulala ako. Nobya, payag ka ba? Muling nagsalita ang MC habang tinitingnan ang natutulalang nobya. Si Wenshu sa tapat ko ay medyo kabadong hinawakan ang aking kamay. Naramdaman ko ang kanyang kaba at bilang pagpapakalma ay marahan kong kinurot ang kanyang daliri. Payag ako. Maaari nang halikan ng nobyo ang nobya. Dahan-dahan at buong taimtim kong hinalikan ang noo ni Wenshu. Kahit karamihan sa kasal ay si Wenshu ang nag-asikaso, pagod na pagod pa rin ako. Matapos maligo at mahiga sa kama sa aming silid pangasalan, nagsimula akong kabahan para sa aming pulot gata. Paglabas ni Wenshu mula sa banyo, mainit ang kanyang tingin habang nakatingin sa akin na nakahiga sa pulang kama. Marami akong gustong itanong sa kanya, pero halatang hindi ito ang tamang oras. Patayin mo ang ilaw. Medyo nautal ako. CJ. Nag-iwan si Wenshu ng isang mainit na dilaw na ilaw sa bedside lamp, yumuko at hinalikan ang kanyang minamahal. Ang mga galaw sa kama ay walang tigil. Hindi ko alam kung gaano katagal, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Wenshu. Ayoko na. Sige na, huling beses na. Malambing kong pang-udyo. Sige na nga. Madaling napapayag si Wenshu. Hanggang sa sumikat ang araw, saka lang tumigil ang mga galaw sa malaking kama. Binuhat ko si Wenshu, simpleng naglinis, at natulog na. Sa kabilang banda, ang tatlong sumakay ng pribadong eroplano papunta sa lugar ng kasal, tinitingnan ang walang taong banquet hall, alam nilang nahuli na sila. Agad silang nagmaneho papunta sa bahay ng Wen. Pagdating sa labas ng bahay ng Wen, hinarang silang tatlo. Ang mahigpit na seguridad ay pumigil sa kanilang makapasok. Napilitan silang tatlo na bumalik sa kotse at tahimik na maghintay. Bawat minuto at segundo ay napakahirap. Hindi pa nila naramdaman na ganito kabagal ang oras. Hanggang sa sumikat ang araw, bukod sa mga taong namimili, walang sinumang miyembro ng pamilyang Wen ang lumabas. Sinamantala nila ang paglabas ng katulong para mamili, sinundan nilang tatlo. Pagkaliko ng sasakyan, hinarang nila ang sasakyang namimili at pinilit ang katulong na papasukin sila. Matapos ang hindi magandang usapan, pinapasok sila ng katulong. Pagpasok nila sa Wen Manor, diretsyong nagtungo sila sa pangunahing gusali. Ang katulong na namimili nang makalaya, agad na kinontak ang security. Tumunog ang alarma sa Manor. Nagising ako sa ingay ng alarma. Anong nangyayari? May pumasok. Tulog ka na ulit, bababa ako para tingnan. Paglabas ni Wenshu, hindi na rin makatulog si Gushuan. Pagbaba niya, nakita niya ang tatlong hindi inaasahang bisita na pinipigilan sa ibaba. Bakit kayo nandito? Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping, habang tinitingnan si Gushuan na bumababa sa hagdan, agad na huminto sa pakikipag-usap kay Wenshu. Agad nilang napansin ang mga kiss mark sa liig ni Gushuan na hindi natakpan. Biglang sumakit ang kanilang puso na parang hindi na sila makahinga.
Lumingon sila at matalim na tiningnan si Wenshu na puno ng pagkainis, para bang gusto nilang kumuha ng isang pirasong laman mula sa kanya. Hindi pinansin ni Wenshu ang kanilang mga tingin, tumayo at mabilis na lumapit kay Gushuan, inalalayan siyang umupo sa sofa. Hinawakan ni Wenshu ang kanyang ilong. Gutom ka na ba? Pagkatapos ay sininyasan siyang ipaliwanag kung sino ang tatlo sa sala. Hinarang nila ang mga tauhan sa kusina para makapasok sa villa, napagkamalan silang mga masasamang loob at hinuli. Pakawalan niyo na sila, parang mga ate ko na rin sila. Nang marinig ni Wenshu na ganoon ang sinabi ng kanyang asawa, sininyasan niya ang security na pakawalan ang mga ate. Nang marinig ni Gushuan na ganoon niya sila ipinakilala, nakalimutan ng tatlo ang kanilang kahihiyan, lalo lang sumakit ang kanilang puso. Shuan! Nang makalaya ang tatlo, agad silang lumapit kay Gushuan. Muli silang hinarang. Tiningnan nila ang taong humaharang sa kanila, napilitan silang tumayo sa kanilang pwesto at sinabi kay Gushuan, Shuan, hindi ka pwedeng basta-basta magpakasal dahil lang sa galit. Sumama ka na sa amin pabalik. Hindi ko ipagkakait na kasama mo siya. Sumama ka na sa amin pabalik. Pwede nating kalimutan ang lahat. Ang mga salita ng tatlo ay nagpaalab sa galit ni Wenshu. Akmang magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Gushuan. Pinakalma niya ang tingin sa kanyang bagong asawa, pagkatapos ay lumingon sa tatlong nasa di kalayuan. Liu Ruyan, Shen Yuchu, Yan Dongping, huwag niyong masyadong itaas ang sarili niyo. Ako, dahil sa galit sa inyo, basta-basta na lang nagpakasal. Hindi ba't katawa-tawa iyon? Tungkol naman sa kung ipagkakait nyo o hindi, importante ba iyon sa akin? Sino ba kayo para sabihin ang mga ganyang bagay? Mukhang naging masyadong mabait ako sa inyo noon kaya nagkaroon kayo ng ganyang maling akala. Karapat-dapat ba kayo? Pagkasabi niyon, sumama na siya kay Wenshu para kumain. Tiningnan ni Wenshu ang walang awang mga salita ng kanyang asawa sa tatlo, puno ng saya ang kanyang mukha. Sininyasan niya ang bodyguard na itapon palabas ang mga tao. Huwag istorbohin ang gana ng kanyang asawa sa pagkain. Shuan ni. Unti-unting nawala ang boses. Pagkatapos kumain ni Gushuan, tiningnan niya ang madilim na langit sa labas. Sa kanyang tenga, naririnig niya ang katiwala na nagsasabi kay Wenshu na ang tatlo sa labas ay nakatayo sa pintuan at ayaw umalis. Huwag niyo silang pansinin. Sabi ni Gushuan habang tinitingnan si Wenshu. Huwag mong sadyang ipaalam sa akin ang mga ito. Dapat alam mo ang relasyon namin. Ngayong kasal na ako sa iyo, ibig sabihin, tuluyan ko nang binitawan ang nakaraan. Ang nahuling si Wenshu ay hindi man lang nahiya. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit parang matagal mo na akong kilala. Nang marinig ni Wenshu ang mga ito, medyo nahiya siyang umiti. Sasabihin ba niya sa kanyang asawa na napulot lang niya ang student scene nito sa eskwelahan at na love at first sight siya sa litrato sa esi? Pagkatapos, nang makita niya itong tumutulong sa mga binubuli sa eskwelahan, lalo siyang naakit dito. Nag-isip si Wenshu at nagpa siya na lang na maging tapat. Noong high school, magka-eskwela tayo. Bakit hindi kita maalala? Noong panahong iyon, hindi pa ako bumabalik sa pamilyang Wen. Pagkatapos akong kunin ng pamilyang Wen, umalis na ako. Kaya pala, biglang kumulog ng malakas. Nagulat silang dalawa. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sa pag-uusap, gustong mas makilala pa ang isa't isa. Ang tatlo sa ulan ay parang nakalimutan na. Hindi sila sumusuko, nakatayo sila sa malakas na ulan, hinahayaang basain sila ng ulan. Malakas ang ulan, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit sa kanilang puso. Hindi ba't gusto ko si Li Zifeng? Bakit sobrang sakit ng puso ko ngayong kasal na si Shuan? Ang sinabi ni Yan Dongping ay nagpatigil sa dalawa pa. Habang tinitingnan ang tahimik na dalawa, nagpatuloy siya sa mahinang pagtatanong, sa tingin nyo, hinding-hindi na ba tayo patatawarin ni Shuan? Hindi, si Shuan ang pinakamalambot ang puso sa atin. Alam niyang nababasa tayo sa ulan, siguradong lalabas siya. Siya ang pinakaawa sa atin. Nagpapanggap silang tatlo na nakatayo sa ulan. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Liu Ruyan at bumagsak siya. Sinubukan siyang itayo ng dalawa pa, ngunit bumagsak din sila. Nang dumating si Li Zifeng sa labas ng bahay ng Wen sa North City, ganito ang kanyang naabutan. Nakahandusay silang tatlo sa ulan.
Agad siyang tumawag ng ambulansya at dinala silang tatlo sa ospital. Ang pasyente ay kagagaling lang sa kidney donation, hindi pa nakakabawi ang katawan. Naligo sa ganito kalakas na ulan, hindi bumababa ang lagnat. Itong dalawa naman ay dahil sa sobrang dami ng nawalang dugo noon, hindi pa nakakabawi ang katawan. Naligo sa ulan kaya hindi bumababa ang lagnat. Sa ospital, medyo pagod si Li Zefeng sa pag-aalaga sa tatlo. Walang tigil siyang pinupunasan ang kanilang mga noo at palaging tinitingnan ang kanilang mga swero. Sina Yan Dongping at Shen Yuchu ang unang nagising. Nang makita nilang nasa kwarto sila, akala nila si Gushuan ang nagdala sa kanila sa ospital. Habang tinitingnan ang walang malay na si Liu Ruyan at ang kanilang mahinang katawan, hindi sila nakaramdam ng hirap. May narinig silang mga yabag sa labas. Akala nilang dalawa ay si Gushuan iyon, sabik silang nakatingin sa pinto. Hindi pa nila natatapos ang sasabihin nang makita nilang si Li Zefeng ang pumasok. Pareho silang dismayado. Yuchu, Dongping, gising na kayo. Tuwang-tuwa si Li Zefeng, hindi niya narinig ang bigla nilang nasabing Gushuan. Nag-alala ako sa inyo ng husto. Sabi niya habang papalapit sa kanilang kama, akmang hahawakan ang noo ni Shen Yuchu. Nakita niyang umiwas ito. Agad na namula ang mga mata ni Li Zefeng. Wala akong sakit. Alagaan mo na lang si Dongping. Hindi alam ni Shen Yuchu kung bakit, ayaw niyang pahawakan ang kanyang noo. Wala rin akong sakit. Mas mabuting alagaan mo na lang si Ruyan. Habang tinitingnan si Li Zefeng na malungkot na nakatingin sa kanya, hindi rin alam ni Yan Dongping kung bakit, ayaw rin niyang suyuin ito. Ang sama niyo. Sabi niya at tumalikod para hindi sila tingnan, naghihintay na suyuin nila siya. Naghihintay siya ng matagal, walang pumapansin sa kanya. Naramdaman niyang may mali. Lumingon siya, at nakita niyang pareho silang tahimik na nakatingin sa kisame, hindi alam kung ano ang iniisip. Walang nakapansin sa kanyang emosyon. Akmang magsasalita na sana siya nang makita niyang nagising si Liu Ruyan. Ruyan, sa wakas nagising ka na. Hindi mo alam sila eh. Kagigising lang ni Liu Ruyan nang marinig niya ang walang tigil na pagsasalita ni Li Zefeng. Sumasakit ang ulo niya. Hindi niya napigil ang sabihin, tumahimik ka. Natigilan si Li Zefeng. Anong nangyari? Bakit ganito silang tatlo sa kanya? Nakita ni Liu Ruyan ang luha ni Li Zefeng, naramdaman lang niya ang inis, wala na ang dating awa. Kahapon, nakatayo sila sa labas ng Wen Manor, nakita nila ang tunay nilang nararamdaman. Mahal nila si Gushuan, kaya sobrang hirap nilang tanggapin na nagpakasal si Gushuan sa iba. Si Li Zefeng, dahil lang sa kanyang kahinaan kaya sila naawa. Gusto nilang bawiin si Gushuan, kailangan nilang paalisin si Li Zefeng. Tiningnan ni Li Zefeng ang tatlo na parang may malalim na iniisip, medyo hindi siya mapakali. At ang pakiramdam na ito ay lalong lumalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya pinili na lang niyang magpatuloy sa pagpapakita ng kahinaan para maawa sila. Ang sama niyong tatlo. Hindi ko inalintana ang mahina kong katawan, buong puso ko kayong inalagaan. Tapos paggising niyo, ganito ang gagawin niyo sa akin. Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping, habang tinitingnan ang maingay na si Li Zefeng, hindi nila maiwasang isipin si Gushuan. Kung siya iyon, hindi siya gagawa ng ganito, na konting bagay lang, gusto nang malaman ng lahat. Aawa lang siya sa kanila, tahimik na gagawin ang lahat. Tutal, inalagaan din naman sila. Sa huli, nagsalita pa rin sila. Nagpapasalamat kami sa iyong pagod. Bibigyan kita ng pera, bumili ka ng mga gamit. Hahanapan kita ng magaan na trabaho. Umuwi ka na. Hahanapan kita ng bahay. Umalis na kayo ng tatay mo sa villa. Nang marinig nila ang sinabi nito, nakalimutan na ni Li Zefeng na magreklamo. Natigilan siya. Gusto niyo bang putulin na ang ugnayan natin? Galit pa rin sa atin si Shuan. Mas mabuting umalis ka na. Walang emosyon siyang tiningnan ni Liu Ruyan. Kasal na siya. Hindi na kayo mapipilitang magpakasal sa kanya. Bakit ganito ngayon? Sino ang nagsabing napilitan kami? Hindi niyo naman siya mahal. Tumahimik ka. Kailan pa naging karapatan mong sabihin ang nararamdaman namin dito? Malamig siyang tiningnan ng tatlo. Mula nang maakit niya silang tatlo, hindi na siya tiningnan ng ganito ng tatlo. Hindi niya maiwasang isipin noong kararating lang niya sa pamilyang Gyu nang makilala niya silang tatlo.
Noong panahong iyon, ganito rin sila kalamig sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nagawa niyang mainis sila kay Gushuan at maging mabait sa kanya. Ngayon, bumalik na naman sa dati. Hindi niya ito matanggap. Kasal na si Gushuan. Para sa akin, sinira niyo ang birthday party niya, tinanggihan niyong magpakasal sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakalimutan niyo na ba? Halos sumigaw na si Li Zefeng. Wala namang pakialam sa inyo si Gushuan. Kung talagang may pakialam siya sa inyo, hindi niya hahayaang mabasa kayo sa ulan at himatay nang hindi man lang lumalabas para tingnan kayo. Tumahimik ka. Sabay na sumigaw ang tatlo. Nang muling ipaalala sa kanila, lalong nagalit ang tatlo. Habang tinitingnan ang sumisigaw na si Li Zefeng, ang kaunting awa nila sa kanya ay nawala na rin. May sinabi ba sa inyo si Gushuan? Kasal na siya, naninira pa rin siya. Hayop siya. Walang tigil siyang nagmumura kay Gushuan, malayong malayo sa dati niyang itsura na parang kawawa. Marahil ito talaga ang tunay niyang ugali. Kung magpapatuloy ka pa sa pagsasabi ng mga iyan, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Malamig siyang tiningnan ni Liu Ruyan. Agad na naisip ni Li Zefeng na sila ang mga tagapagmana ng 4 na malalaking pamilya. Dati, handa silang alagaan siya, palaging malumanay at magalang sa harap niya. Pero hindi ibig sabihin na ganoon talaga sila. Personal niyang nakita kung paano nila pinahirapan hanggang sa mabaliw ang isang taong nagkasala sa kanya. Nanigas ang katawan ni Li Zefeng, puno ng malamig na pawis ang kanyang likod. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap na tanga. Kagigising niyo lang, hindi pa kayo malinaw. Hindi ko kayo papatulan. Tatawag lang ako ng doktor. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umalis ng kwarto. Paglabas niya ng kwarto, naging sobrang pangit ng kanyang mukha, puno ng kadiliman ang kanyang mga mata. Gushuan, bakit hindi ka pa mamatay? Bakit hindi ka pa mamatay? Nagulat ang mga dumadaang medical staff sa kanyang itsura. Pero mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon at nagpunta para kumuha ng pagkain para sa kanila. Para mapanatili ang kanyang kasalukuyang pamumuhay, kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa kanila. Nakatikim na siya ng buhay ng mayaman, paano pa siya makukontento na bumalik sa ordinaryong buhay? Malinaw na nakuha na niya ang lahat ng ito. Mula nang malaman ni Gushuan na mailihim na pagtingin sa kanya si Wenshu, nagsikap siyang suklian ang pagmamahal nito. Ang bagong kasal ay palaging magkadikit na parang pandikit, mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. May isang bagay lang na hindi makayanan ni Gushuan. Kahit 3 beses siyang nagpakasal noong nakaraang buhay, lahat sila ay parang wala lang siya. Hindi niya kailanman naranasan ang romansa. Mula nang magpakasal siya kay Wenshu, araw-araw siyang kinukulit nito hanggang hating gabi. Isa na namang gabi. Nakasuot si Wenshu ng transparent mesh nightgown, nakahiga sa kama. Asawa, suot ko na ang paborito mong nightgown. Tingnan mo. Narinig ni Gushuan ang kanyang kaawa-awang boses, lumambot ang kanyang puso. Asawa, hindi mo naman kailangang magsikap ng husto para suyuin ako. Yumeling si Wenxiu. Asawa, hindi ko naman sinasadyang suyuin ka. Gusto lang talaga kita physically. Kinabukasan ng umaga, paggising ni Gushuan, yakap niya si Wenxiu. Puno ng mga marka ng matinding halikan kagabi ang kanyang leg. Asawa, mamaya, dadalhin kita sa hot spring, mamasahehin ko ang iyong baywang. Yakap ni Gushuan si Wenshu, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Habang tinitingnan ang taong nasa harap niya na parang hindi mabubuhay kung wala siya, nawala na ang lahat ng galit ni Wenshu. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, pumunta na sila sa hot spring resort. Habang tinitingnan ang magandang tanawin ng hot spring resort, kumuha ng litrato si Gushuan at ipinost ito sa kanyang social media. Ang 3 taong nagbabrowse din sa kanilang mga telepono ay nakita ang litratong ipinost ni Gushuan. Ang kamay ni Gushuan ay mahigpit na hawak ng isang maputing maliit na kamay habang naglalakad sila sa isang kawayanan. Kahit sa screen lang, mararamdaman ang kanyang kasiyahan at kagaanan ng loob. Agad nilang ipinadala ang litrato sa kanilang assistant, pinapahanap kung saan ito. Matapos matanggap ang address mula sa assistant, tinanggal nilang 3 ang kanilang mga swero, nagpalit ng damit, at sumakay papuntang hot spring resort. Pagbalik ni Li Zefeng, nakita niya ang 3 nagmamadaling umalis. Agad niyang ibinaba ang kanyang mga gamit at sumunod.
Nang makarating ang tatlo sa hot spring resort, ilang oras na ang nakalipas. Nakatapos na si Gushuan at Wenshu sa hot spring at kumakain na. Gushuan, hayop ka. Sabi mo dadalhin mo ako para mag-relax, pero ang mga sumunod mong sinabi. Hindi niya masabi ang mga iyon. Nang maalala niya ang ginawa ni Gushuan sa hot spring, biglang uminit ang kanyang mukha. Puno ng tagsibol ang kanyang mukha habang matalim na tinitingnan si Gushuan. Kinikilig si Gushuan sa tingin ni Wenshu. Pero alam niyang kung hindi niya susuyuin ng maayos ang tao, baka mapalayas na naman siya sa kwarto mamayang gabi. Asawa, lubos kong naunawaan ang aking pagkakamali. Huwag ka nang magalit. Kumain ka na, napagod ka siguro. Puno ng galit na kinagat ni Wenshu ang steak na inabot niya, para bang naglalabas ng sama ng loob habang matalim siyang tinitingnan at ninunguya ang pagkain sa kanyang bibig. Ang akala niyang galit na tingin sa mata ni Gushuan ay sobrang cute. Halos matunaw na ang puso niya sa kakyutan ng kanyang asawa. Walang tigil siyang sinusubuan si Wenshu hanggang sa hindi na ito makakain pa, saka siya dahan-dahang nagsimulang kumain. Nang mahanap ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping si Gushuan, nakita nilang nakangiti si Gushuan habang pinagmamasdan ang babae sa tabi niyang kumakain, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa ay sobrang tamis, para bang hindi na makakasingit pa ang pangatlong tao. Ang eksenang ito ay labis na sumugat sa puso nilang tatlo. Pakiramdam nila ay hirap silang huminga. Dati, lahat ng ito ay para sa kanila lang. Ngayon, wala nang masyadong tao sa restaurant. Malungkot ang ekspresyon ng tatlo habang lumalapit sa kanila. Ang dalawang kumakain ay hindi napansin ang tatlo, akala nila ay waiter lang na dumadaan. Nang mapansin nilang medyo matagal na silang nakatayo roon, saka lang sila tumingin. Nang makita nilang silang tatlo iyon, ang dating nakangiting labi ni Gushuan ay mabilis na bumagsak. Ano na naman ang ginagawa niyo rito? Hindi ba't malinaw na ang sinabi ko noong huli? Ang pagbabago ng mukha ni Gushuan ay muling sumugat kina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Shuan, sadya kaming pumunta rito para hanapin ka. Gusto naming makipag-usap sa iyo, pwede ba? Maingat na nagsalita si Liu Ruyan. Ano ang pag-uusapan niyo ng asawa ko? Mapagtanggol na nagsalita si Wenshu. Kahit sinabi sa kanya ng asawa niya na wala na siyang nararamdaman para sa kanilang tatlo, ayaw pa rin niyang hayaang makipag-usap ng mag-isa ang asawa niya sa kanila. Tutal, magkakilala na sila mula pagkabata, mahigit 20 taon na silang magkasama. At napakadaling lumambot ng puso ng asawa niya. Shuan ni. Hindi sinagot ng tatlo ang sinabi ni Wenshu, diretsong binaliwala siya at nakatitig kay Gushuan. Ayaw ni Gushuan na patuloy pa siyang guluhin ng mga ito sa hinaharap, kaya pumayag siya sa kanilang kahilingan na mag-usap ng mag-isa. Pinakalma niya si Wenshu sa pamamagitan ng isang halik sa labi. Pagkaalis ng mga tao, malamig niyang tiningnan ang tatlong nakatayo. Umupo kayo, magsalita kayo. Ang dobleng pamantayan niya sa pagtrato sa kanya at kay Wenshu ay hindi ikinatuwa ni Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Naiinip si Wenshu sa labas ng restaurant, sinisipa ang mga bato. Nakita niya ang isang lalaking nakaputing sweatshirt, pangkaraniwan ang itsura, na lumapit sa kanya. Nakatitig ito sa kanya na parang galit. Akala ni Wenshu ay nahaharangan niya ang daan nito, kaya umusog siya ng kaunti. Nakita ni Li Zefeng ang kanyang ginawa, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis niyang inayos ito. Ikaw ba ang asawa ni Shuan? Tiningnan ni Wenshu ang kakaibang lalaki sa harap niya, hindi sumagot. Ako ang anak ng katiwala ni Ginoong Shuan. May kaunting hindi pagkakaunawaan si Ginoong Shuan sa akin. Gusto niya ang mga dalaga ng pamilyang Liu, Shen at Yan. At ang tatlong dalaga naman ay medyo espesyal sa akin, kaya madalas niya akong pinupuntirya. Sabi niya habang malungkot na kumukunot ang noo. Pumunta ako rito para humingi ng tawad kay Ginoong Shuan. Sana huwag siyang magpadalos-dalos dahil lang sa bugso ng damdamin at magsisi habang buhay sa isang padalos-dalos na pagpapakasal. Tutal, mahal na mahal niya ang tatlong dalaga. Habang puspusang gumagawa ng kwento si Li Zefeng tungkol kay Gushuan, hindi niya napansin na ang ekspresyon ng babae sa tapat niya ay nagbago na mula sa walang emosyon patungo sa sobrang simangot. Ganito na ba kababaw ang mga lalaking green tea, mapagpanggap ngayon? Hindi na makatiis si Wenshu, pinutol niya ang kanyang walang tigil na pagsasalita.
Natigilan si Li Zefeng at hindi makapagsalita. Ayoko lang masaktan ka. Bakit ba hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Ang tatlong dalagang sinasabi mo, sila ba yung tatlong babaeng laging nakabuntot sa asawa ko? Ganoon sila ka-espesyal sa iyo, bakit hindi maganda ang iyong kutis? Masyado ka nilang pinabayaan, no? Hindi tulad ng asawa ko, mula nang ikasal kami, nagningning ang buong pagkatao niya. Ikaw na daga sa imburnal, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ng asawa ko. Kung hindi lang niya gustong papasukin ito para sirain ang kanilang usapan, tatama rin siyang makipag-usap pa sa maisakit na lalaking ito. Hindi ka na nga marunong tumanaw ng utang na loob, nanlalait ka pa. Sabi niya at tumalikod na parang labis na nasaktan. Bastos na babaeng hindi tinatablan. Gushuan, bakit ang swerte mo? Iniwan mo na ang tatlong malalaking pamilya, mayroon ka pang ganito kagaling na babae. Ang tumalikod na si Li Zefeng ay madilim ang mukha habang nagmumura. Akala ni Gushuan ay walang nakakita sa kanyang pagbabago ng mukha, ngunit hindi niya alam na malinaw itong nakikita sa salamin. Isang malamig na boses ang narinig ni Wenshu mula sa kanyang likuran. Hoy, green tea na mahilig magbago ng mukha. Huwag mong sabihing minumura mo ang asawa ko, ha? Hinding-hindi mo gugustuhing malaman ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Huminto si Li Zefeng. Akmang lilingon na sana siya nang bigla niyang mapansin na ang salaming pader ng restaurant ay sumasalamin sa buong proseso ng kanyang pagbabago ng mukha. Napilitan siyang yumuko at humakbang papasok sa restaurant. Pagpasok niya sa restaurant, nakita niya sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na nagpapahayag ng kanilang pag-ibig kay Gushuan. Shuan, mahal kita. Agad na huminto si Li Zefeng sa paglapit, tumayo sa kanyang pwesto at tahimik na nakinig. Matapos sabay-sabay na sabihin ang tatlo ang pangungusap na iyon, tahimik nilang pinagmasdan ang reaksyon ni Gushuan. Ngunit walang anumang ekspresyon si Gushuan at may gana pa siyang magsalin ng tsaa para sa sarili. Shuan, alam kong huli ko nang naintindihan ang aking nararamdaman. Dati, nalinlang ako ni Li Zefeng, inakala kong mapagmataas ka at walang kwenta, kasalanan ko lahat. Magkasama tayong lumaki, nalinlang lang ako ng kanyang kaawa-awang itsura, nagkamali ako sa iyo. Sabi niya at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang pearl-studded phone chain, itinaas ito sa harap ni Gushuan. Shuan, alam kong nasaktan kita noon. Galit ka. Tingnan mo, ang phone chain na itinapon mo, gumawa ako ng bago para sa iyo. Huwag ka nang magalit, sige na. Sumama ka na sa akin pabalik. Magsimula tayo ulit. Shuan, alam ko na rin ang pagkakamali ko. Hinintay ni Shen Yuchu na matapos si Liu Ruyan, agad din siyang kumuha ng gemstone bracelet mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ni Gushuan. Tingnan mo, ang gemstone bracelet na itinapon mo, pinalitan ko ng mas maganda. Ikaw ang palaging munting prinsipe ko. Sumama ka na sa akin pabalik. Agad na kumuha si Yan Dongping ng isang picture frame mula sa kanyang bulsa. Nasa picture frame ang litrato nila noong 18 taong gulang sila. Shuan, tingnan mo ang litrato, pinagawa ko ulit. Sa nakaraang 20 taon, hindi tayo naghiwalay. Walang mas nakakakilala sa iyo kaysa sa amin. Sumama ka na sa akin pabalik. Aalagaan pa rin kita tulad ng dati. Nakataas ang mga kamay ng tatlo na may hawak na mga bagay, naghihintay sa sagot ni Gushuan. Nakita ni Gushuan na tapos na silang magsalita. Bahagya siyang natawa. Tiningnan niya ang mga mata ni Liu Ruyan at sinabi, Liu Ruyan, alam mo ring magkasama tayong lumaki. Akala ko ba si Li Zefeng ang kasama mong lumaki? Sa dinami-dami ng taon nating pinagsamahan, dahil lang sa ilang salita niya, nagkaroon ka na ng maling akala sa akin. Hindi ba't katawa-tawa? Sabi niya at kinuha ang pearl phone chain, basta na lang itinapon sa sahig. Dahil sa bigat, agad na naputol ang tali. Ang bilog at makintab na mga perlas ay gumulong sa iba't ibang direksyon. Shen Yuchu, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Dati, tayong apat ay sabay na nag-camping. Magdamag kang nagmaneho para ihatid silang dalawa pabalik, iniwan mo akong mag-isa sa camping site. Wala kang pakialam kung natatakot ako o hindi, dinala mo pa ang sasakyan. Iyan ba ang tinatawag mong munting prinsipe? Kinuha niya ang gemstone bracelet at malakas na ibinato sa sahig. Ang basag na mga hiyas, tulad ng kanilang relasyon, ay nagkawatak-watak. Ang matutulis na piraso ay tumama sa kanilang mga binti.
Kahit may tela ng damit, malalim pa rin itong bumaon sa laman. At ikaw, Yan Dongting, naaalala mo pa ba noong itinulak mo ako para kay Li Zifeng, kaya ako nasugatan? Sa tingin ko, napakamalas ko talagang nakilala kita sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang litrato sa loob ng picture frame at malakas na pinunit ito. Habang tinitingnan ang kanilang tatlong malungkot na itsura, malamig siyang nagsalita. Liu Ruyan, Shen Yuchu, Yan Dongping, ang pinakamagandang paumanhin na maibibigay niyo sa akin ay ang hinding-hindi na kayo magpapakita pa sa akin. Dahil kapag nakikita ko kayo, nararamdaman kong sobrang malas ko. Puro masasamang alaala lang ang dala niyo sa akin. Tulad noong nakaraang panahon na sinira niyo ang birthday party ko, ipinahiya niyo ako sa alta sosyedad ng South City. Kaya, sa hinaharap, hinding-hindi na kayo magpapakita pa sa akin. Kung patuloy niyo pa akong guguluhin, hindi ko na aalalahanin pa ang ating pinagsamahan. Hindi lang kayo makapaniwala na ang dating sumusunod sa inyo ay hindi na sumusunod pa. Nang sabihin ito, tumalikod siya at umalis ng restaurant. Pagdaan niya sa pintuan, tiningnan niya si Li Zifeng na nakatayo roon, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ekspresyon ni Gu Xuan ay agad na ikinasira ng loob ni Li Zifeng. Iyan na namang mapagmataas na tingin. Dati, dahil sa pamilyang Gu, nakapasok siya sa isang paaralan para sa mayayaman. Lahat ng mga anak ng mayayaman sa paaralan ay mababa ang tingin sa kanya. Kahit hindi masama ang pakikitungo ni Gu Xuan sa kanya, gusto niya ring maging tulad ni Gu Xuan na hinahangaan ng lahat, hindi kinukutya na isa lang siyang mahirap na nagpaparumi sa hangin ng paaralan. Kaya ginawa niya ang lahat para agawin ang lahat ng kay Gu Xuan. Unti-unti, naging maganda ang relasyon niya sa mga dalaga ng tatlong pamilya. Nagsimulang purihin siya ng mga tao sa paaralan. At si Gu Xuan, ganoon pa rin ang kanyang mapagmataas na tindig, tinitingnan siya na parang isang payasong nagpapatawa. Ang presensya ni Gu Xuan ay palaging nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng nakuha niya ay likas na pag-aari ni Gu Xuan. Sobrang galit niya kay Gu Xuan. Ang tatlong sinabihan ni Gu Xuan ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Habang tinitingnan ang nagkalat na mga perlas, ang mga piraso ng hiyas sa kanilang mga binti, at ang punit-punit na litrato sa sahig, walang nagsalita. Tinanggihan ni Gu Xuan na sumama sa kanila pabalik, sinabing malas sila, at ang pagkakakilala sa kanila ay isang kamalasan. Ang mga salita ni Gu Xuan ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanilang puso, walang tigil na umiikot hanggang sa madurog ang kanilang puso. Ang puso nilang tatlo ay nakaramdam ng matinding sakit. Walang kumilos sa kanilang tatlo, tahimik lang silang nakayuko at umiiyak. Ang mga luha ay isa-isang tumutulo sa sahig, nagiging isang maliit na lawa. Hindi alam kung gaano katagal, itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang ulo, pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata, at sinabi, Xuan, hindi ako susuko. Sisikapin kong makuha ang iyong kapatawaran. Parang may nag-udyok kay Shen Yuchu, sumunod siyang nagsalita, hindi ako naniniwala. Ang ating pinagsamahan sa loob ng maraming taon, ganoon na lang kabilis makakalimutan. Sumunod din si Yan Dongping, siguradong sobrang nasaktan lang si Xuan, kaya nasabi niya ang mga masasakit na salitang iyon. Ang pagsuyo naman, hindi naman sa isang beses lang nagiging okay. Kahit ganito ang sinasabi ng tatlo, hindi nila maiwasang tanungin ang kanilang sarili, maisilbi ba ang hindi pagsuko? Ganoon na lang ba kabilis makakalimutan? Talaga bang nasaktan lang siya, kaya nagsalita ng hindi pinag-isipan? Tumayo silang tatlo, gumalaw ng kaunti. Dahil sa sobrang tagal na hindi gumagalaw, medyo namanhid ang kanilang mga binti. Sabay silang umalis ng restaurant. Hindi man lang nila napansin si Li Zifeng na nakatayo sa gilid. Ang binaliwalang si Li Zifeng, habang tinitingnan ang likod nilang tatlo, puno ng galit ang kanyang puso. Naalala niya noong dati, dahil sa pagtatanggol sa kanila mula sa mga holdepper, saka lang sila nagkaroon ng ibang tingin sa kanya. Kahit pa ang mga holdepper na iyon ay siya ang naghanap. Pero maganda naman ang resulta, hindi ba? Tinanggap nila siya. Naging mas madali ang buhay niya sa paaralan. Pati na rin sa bahay ng Gu, lalong gumanda. Pati ang tatay niya ay tumaas ang sahod dahil dito. Mula pagkabata, alam na niya na ang gusto niya ay kailangang agawin at ipaglaban sa anumang paraan. Kumuha siya ng telepono at nagpadala ng text message. Natawa siya na parang baliw. Si Gu Xuan sa restaurant, nakita niyang puno ng kalungkutan ang mukha ni Wenxiu habang nakatitig sa kanya. Mabilis siyang lumapit dito,
iniunat ang kanyang mga kamay at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ni Wenshu ang pagyakap nito sa kanya, nawala na ang kanyang galit. Ngunit sinadya pa rin niyang magsalita ng malamig, naaalala mo pa palang naghihintay ang asawa mo sa labas, no? Akala ko nakalimutan mo na ako. Ang tagal niyong nag-usap. Malinaw na alam ni Gushuan na hindi magagalit sa kanya si Wenshu, kaya masaya siyang nanunuyo. Asawa, umuwi na tayo. Ngumiti siya, pinalaki ang kanyang mga mata, at kaawa-awang tiningnan si Wenshu. Ang walang prinsipyo pagdating sa kanya na si Wenshu, ay agad na sumuko sa kanyang pa-cute na atake. Hindi alam ni Gushuan ang mga iniisip ni Wenshu. Inakbayan niya ito sa baywang at masayang naglakad papunta sa kotse. Kinabukasan, nanlambot ang mga binti ni Wenshu. Maghapon siyang nakahiga sa kama. At si Gushuan, bumalik na naman sa kanyang itsura na parang maliit na asawa. Alam niyang mali pero hindi nagbabago. Nagmamasahe ng balikat, nagpapakain, pero ayaw pa ring pumayag na putulin sa kama. Hindi niya alam kung ano ang ibang babae, pero talagang hindi niya makayanan ang babaeng ito. Sumunod si Li Zefeng sa tatlo pabalik sa ospital. Habang tinitingnan ang tatlong patuloy na nakahiga sa kama, ngumiti siya at pumasok sa kwarto. Ruyan, Yuchu, Dongping, dinalhan ko kayo ng hapunan. Tingnan niyo kung gusto niyo. Ang masiglang boses ay hindi nagpagalaw sa tatlo. Sandaling naniga si Li Zefeng, ngunit hindi niya ipinakita. Kahit walang pumapansin sa kanya, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aayos ng pagkain. Pagkatapos niyang ayusin, isa-isa niya silang hinila para kumain. Ang tatlong hindi kumain buong araw, sa wakas ay bumangon para kumain. Si Li Zefeng ay parang isang katulong na nagsisilbi sa kanila ng pagkain. Pagkatapos kumain ng tatlo, habang tinitingnan ang abalang si Li Zefeng, iniisip nilang lahat na sana si Shuan na lang iyon. Nang matapos si Li Zefeng, nagsalita sila. Sa mga nakaraang araw, naabala ka namin. Ano ang gusto mo? Kahit ano, ibibigay namin sa iyo. Nang marinig ito ni Li Zefeng, ano pa ang hindi niya maiintindihan? Desidido na silang putulin ang ugnayan sa kanya. Kung ganoon, huwag siyang sisihin kung magiging malupit siya. Puno ng hinanakit ang kanyang puso, ngunit sa labas ay mukha pa rin siyang kaawa-awa. Ang kanyang mga mata ay malungkot na nakatingin sa kanilang tatlo. Ganito ba ang tingin niyo sa akin? Ang pag-aalaga ko sa inyo, dahil lang ba sa may gusto akong makuha? Tahimik lang siyang tinitingnan ng tatlo. Ang mga luha na dati ay epektibo sa kanila, ngayon ay parang wala ng silbi. Nagpanggap siyang matatag at sinabi, naiintindihan ko na. Wala akong gustong kahit ano. Bukas, pwede niyo ba akong samahan sa huling date natin? Mukha siyang sobrang nasaktan, yumuko at hinawakan ang kanyang dibdib. Matagal bago niya itinaas ang kanyang ulo at tiningnan sila. Bilang paalam na lang, pwede ba? Naawa si Yan Dongping sa kanyang itsura, kaya pumayag ito. Nag-aalangan pa sina Liu Ruyan at Shen Yuchu. Nang marinig nilang pumayag si Yan Dongping, tumango na rin sila. Kinabukasan, maganda ang sikat ng araw, isang komportabling araw para sa date. Nakasuot si Li Zefeng ng puting sweatshirt, may suot na baseball cap, at maayos ang kanyang buhok. Ang tatlo naman ay simpleng nagpalit lang ng damit. Medyo hindi masaya si Li Zefeng sa kanilang suot, ngunit nang maisip niya ang mangyayari mamaya, tinamad na siyang makipagtalo pa sa kanila. Umalis silang apat. Sa buong biyahe, boses lang ni Li Zefeng ang naririnig. Paminsan-minsan ay sumasang-ayon si Yan Dongping. Ang dalawa pa ay tahimik lang. Kahit paano pa subukang buhayin ni Li Zefeng ang usapan, hindi sila natitinag. Sa huli, natahimik na rin siya. Nang maalala niya ang dati nilang mga date, at ikumpara sa ngayon, ang pagkakaiba ay halos hindi na makayanan ni Li Zefeng ang kanyang ekspresyon. Paminsan-minsan ay lumalabas ang pangit niyang itsura, ngunit ang tatlo ay parang wala sa sarili, hindi nila ito napansin. Pagdating sa destinasyon, sinimulan na ni Li Zefeng na dalhin sila papunta sa isang kanto. Pagdating doon, palingalinga siya. Hanggang sa makita niya ang pamilyar na plaka ng sasakyan, saka lang niya sila dinala para magpatuloy. Ruyan, Yuchu, Dongting, sabi nila may masarap na kainan daw doon sa unahan. Hayaan niyong ilibre ko kayo ng huling pagkain bilang pasasalamat sa ilang taon niyong pag-aalaga sa akin. CJ. Ang tatlong matagal nang naiinip sa pamamasyal, nang marinig ito ay pumayag na. Si Li Zefeng ang nauna sa paglalakad,
kaya hindi nila napansin ang pagbabago ng ilaw trapiko. Ang aksidente ay nangyari sa isang iglap. Lumingon si Li Zifeng para tingnan kung sumusunod silang tatlo. Bigla siyang nanlaki ang mga mata at sumigaw, "Ingat!" Isang malakas na kalabog. Ang itinulak na si Li Zifeng ay tumilapon dahil sa pagkakabangga ng sasakyan. Ang tatlong natumba ay medyo naiinis pa sana dahil bigla silang itinulak. Ngunit pagtingin nila, nakita nila si Li Zifeng na nakahandusay sa dugo. Li Zifeng. Sabay-sabay na sumigaw sina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Nang matauhan si Liu Ruyan, agad siyang tumawag ng ambulansya. Ang dalawa pa ay maingat na inalalayan ang kanyang katawan. "Afeng, kumusta ka?" "Afeng." Habang sa isip ni Li Zifeng ay minumura niya ang kapalpakan ng driver. Nang muli niyang marinig na tinatawag siyang Afeng, alam niyang nagtagumpay na siya. Pinilit niyang magmukhang maayos at mahinang sinabi, "Mabutit ayos lang kayo." Pagkasabi niyon, para bang hindi na niya kinaya at nahimatay siya. Ang dalawang naghihintay sa labas ng emergency room ay parehong kinakabahan, magulo ang kanilang isip. Balak na sana nilang layuan si Li Zifeng, ngunit ngayon dahil sa kanila kaya siya malubhang nasugatan. "Yuchu, Dongping, nahulaan niyo ba kung ano ang nakita ko sa kikik kanina?" Ang huling dumating na si Shen Yuchu ay puno ng hindi paniniwala ang mukha. "Ano?" Sabay na tumingin ang dalawa sa kanya. Ang aksidenteng ito ay planado. "Sino?" Nang maisip ng dalawa si Li Zifeng na nakahandusay sa dugo, nawala na ang lahat ng kanilang inis sa kanya. Ngayon, awa na lang ang nararamdaman nila. Tumakas ang driver, hindi pa nahuhuli. Pero nahanap ng bodyguard ang cellphone ng driver sa lugar ng aksidente. May isang text message doon para kay Gushuan. "Kayo na ang tumingin." Mariing tinitigan ng dalawa ang pamilyar na numero. "Makakatiyak kayo, Yang Master Gu, gagawin ko ng maayos ang trabaho. Huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin, Gushuan." Natigilan si Liu Ruyan, walang masabi kundi ang pangalan ni Gushuan. "Impossible." "Pekito." Galit na ibinato ni Yan Dongping ang cellphone, para bang kapag hindi niya tiningnan ay hindi na niya kailangang harapin. "Hindi rin ako naniniwala. Kaya balak kong tanungin si Xuan. Sasama ba kayo?" Hindi rin makapaniwala si Shen Yuchu na gagawin iyon ni Gushuan sa kanila. Akmang hahanapin na sana ng tatlo si Gushuan nang makita nilang bumukas ang pinto ng operating room. Inilabas si Li Zifeng. Walang malubhang nangyari sa pasyente. Magpagaling lang siya. Pagkasabi niyo ng doktor ay umalis na ito. Tiningnan ng tatlo si Li Zifeng na nakahiga sa kama, maputla ang mukha, puno ng awa ang kanilang mga mata. Marahil dahil kaunti lang ang anesthesia, dahan-dahang iminulat ni Li Zifeng ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang tatlong nakapalibot sa kanya, bahagyang umiti ang kanyang labi. "Mabutit ayos lang kayo." Lahat sila ay natigilan. Ganoon na ang kalagayan niya, inaalala pa rin sila. Lalong tumibay ang kanilang desisyon na ipagtanggol siya. "Afeng, magpahinga ka muna. May nahanap kami sa lugar ng aksidente na may kinalaman kay Gushuan. Pupunta kami para tanungin siya kung ano ang nangyari." "Ginoong Xuan." Parang hindi niya maintindihan kung bakit nadawit si Xuan, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ang aksidenteng ito ay maaaring plinano ni Gushuan. Bakit naman gagawin iyon ni Ginoong Xuan sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Li Zifeng nang marinig ang balitang ito, puno ng hindi paniniwala. "Magpahinga ka muna. Aalis muna kami." "Sige, mag-ingat kayo. Huwag kayong masusugatan, mag-aalala ako." Sabi niya at yumuko. Hinaplos ng tatlo ang kanyang ulo at lumabas. Nang makaalis ang tatlo, itinaas ni Li Zifeng ang kanyang mga mata at tinitigan ang pinto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Liu Ruyan, Shen Yuchu, Yan Dongping, mag-away na kayo ng pinakamamahal niyong si Gushuan. Mas mabuting habang buhay na kayong hindi magkita para tumatag ang posisyon ko." Kumuha siya ng telepono at nagpadala ng mensahe sa driver para magtago ito ng maayos at huwag mahuli. Nang maisip niya ang magiging eksena ng pag-aaway nilang apat mamaya, sobrang saya ni Li Zifeng, nabawasan pa ang sakit na nararamdaman niya. Ang tatlong pumunta sa Wen Manor ay muli na namang hinarang sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi na sila naghintay ng walang ginagawa.
Walang tigil silang tumatawag kay Gushuan gamit ang ibang numero at gusto pa nilang pumasok gamit ang kotse. Dahil sa sobrang inis, sa wakas ay lumabas si Gushuan para harapin sila. Siyempre, kasama niya si Wenshu at maraming bodyguard. Tutal, mukha silang wala sa tamang pag-iisip. Sobrang nag-aalala si Wenshu. Ganoon ba kalaki ang galit mo sa amin, Gushuan? Paglabas pa lang ni Gushuan, agad na nagtanong si Liu Ruyan. Gulat na gulat si Gushuan, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kaunting pagkakamali lang ang nagawa namin, kinalimutan mo na ang maraming taon nating pinagsamahan, gusto mo na kaming mamatay. Sa tuwing naiisip ni Shen Yuchu na si Gushuan ang nag-utos na banggain sila, sobrang sakit ng puso niya na hindi na siya makahinga. Shuan, sobrang dinamay mo kami. Puno rin ng pagkadismaya si Yan Dongping habang nakatingin sa kanya. Paglabas ni Gushuan, wala pa siyang sinasabi na pagbintangan na siya ng ganito kalaking bagay. Hindi ba't sinabi ko na, mas mabuting huwag niyo na akong guluhin pa? Ano na naman ang sinisigaw niyo ritong parang aso? Nakahiga pa si Afeng sa ospital. Paano mo nasasabi ang ganyang walang pusong salita? Shuan, pinabangga mo kami, hindi na namin iyon pag-usapan. Pero nabangga si Afeng, kailangan mong tea. Matapos makinig ng matagal, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit sila pumunta para hanapin siya. Talagang iniisip ni Gushuan na silang tatlo ay walang utak. Mga tanga! Wala ba kayong utak? Ganoon kasimpleng paninira, hindi niyo pa makita. Siu, mahahanap mo ba ang driver na iyon? Pagkasabi niyon, inutusan ni Wenshu ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tao sa buong syudad. Pagkatapos kausapin si Wenshu, lumingon si Gushuan sa tatlo at nagpatuloy, ayoko na sanang pakialaman pa kayo at si Li Zifeng. Kahit may problema si Li Zifeng sa paninira, ang pangunahing problema pa rin ay kayong tatlo. Walang utak na naniniwala agad sa chismis. Sabi niya at kinuha ang kanyang telepono, inalis sila sa blacklist, gumawa ng group chat, at nagpadala ng ilang bagay doon. Pagkatapos, umalis siya sa group chat at muli silang blinok. Tingnan niyong mabuti kung ano ang ginawa ng mabuti niyong si Afeng. Nang marinig ng tatlo ang walang tigil na tunog ng mensahe mula sa kanilang mga telepono, binuksan nila ito. Habang binabasa nila, lalong pumapangit ang kanilang mga mukha. Lahat ay kitty footage mula sa bahay ng Gyu. Kapag napansin ni Li Zifeng na darating sila, magpapatihulog siya sa harap ni Gushuan para masugatan. Pagkatapos nilang tulungan, magsasabi siya ng mga bagay na hindi malinaw. At sila, parang walang utak na sinisisi si Gushuan, hindi nakikinig sa kanyang paliwanag at pinagtatanggol si Li Zifeng. Malinaw na malinaw sa video na sinadya lahat ni Li Zifeng. Ang huling video ay ang mga sigana ng harang sa kanila noon sa paaralan, yumuyuko kay Li Zifeng. Malinaw na magkakilala sila at malapit sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa panloloko. Habang matagal silang hindi matauhan, may balita nang dumating mula kay Wenshu. Tara na, ipapakita ko sa inyo ang driver. Parang wala sa sarili ang tatlo na sumunod sa dalawa papasok sa kotse. Pagdating sa destinasyon, pagbaba pa lang nila ng kotse, sumugod sa kanila ang driver, walang tigil na yumuyuko at humihingi ng tawad. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Para makabayad sa utang sa sugal, naniwala ako sa sinabi ng lalaking iyon. Kinuha ni Liu Ruyan ang litrato ni Li Zifeng mula sa kanyang telepono, ipinakita ito sa driver para kilalanin kung siya nga iyon. Pagkakita ng driver, sinabi niyang, inilabas pa niya ang cellphone na ginamit nila sa pakikipag-ugnayan, ipinakita lahat sa kanila. Tiningnan ng tatlo ang cellphone ng driver. Ang masamang plano ni Li Zifeng at ang kanyang pangmutya sa kanilang katangahan. Naramdaman nilang naloko sila, medyo nagalit sila. Matapos ibunton ang galit sa driver, tiningnan nila si Gushuan na nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang kanilang kaawa-awang itsura. Sobrang nahiya sila. Pasensya na. Sa unang pagkakataon, buong puso silang humingi ng tawad kay Gushuan. Nangako silang hinding-hindi na siya guguluhin pa, pagkatapos ay umalis na. Tiningnan ni Gushuan ang papalayong likod nilang tatlo, tahimik na iniisip. Hanggat nasa kasalukuyan silang posisyon, maaaring magkaroon siya ng walang katapusang problema. Kumuha siya ng telepono, nagpadala ng ilang video at recording sa mga pinuno ng tatlong pamilya. Ang iba pa ay ipinaubayan na niya sa kanyang mga magulang. Tutulungan nila siyang isulong ang proseso nito. Ang tatlong bumalik sa ospital, habang tinitingnan si Li Zifeng na mahimbing na natutulog sa kama, lahat sila ay walang emosyon. Tumawag sila ng mga bodyguard, dinala ang tao sa villa na kakabili lang nila. Balak sana nilang tumira doon para mas madali.
Ngayon, tamang-tama ang gamit nito. Ang kinalagkad na si Li Zifeng papunta sa villa ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Nagising siya sa marahas na kilos. Akmang sisigaw na sana siya nang takpan ang kanyang bibig at lagyan ng takip ang kanyang ulo. Nang muling makakita ng liwanag, napansin niyang nasa isang lugar siya na parang basement. Sa upuan sa harap niya, nakaupo ang tatlong taong pamilyar sa kanya. Ruyan, Yuchu, Dongping, anong nangyayari? Kakaligtas lang niya sa kanilang tatlo, hindi ba't dapat ituring nila siyang parang prinsipe? Ano ang nangyayari ngayon? Nalaman na kaya nila? Imposible sa ganito kaikling panahon. Li Zefeng, tingnan mong mabuti ang mga ito bago ka magsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay at sininyasan ang bodyguard na ilabas ang isang monitor. Ipinakita ang mga video na ipinadala ni Gushuan sa kanila at ang ebidensyang ibinigay ng driver. Pagkatapos panoorin ni Li Zefeng ang mga ito, alam niyang wala ng silbi ang anumang sasabihin niya. Kaya sinubukan na lang niyang gamitin ang luha para makakuha ng kaunting awa mula sa kanila. Ngunit matagal ang hindi tinatablan ng luha niya ang tatlo. Kahit gaano pa karaming luha ng buhaya ang tumulo, hindi nito maitatago ang kanyang kasamaan. Li Zefeng, hindi ba't gusto mong magkaroon ng mga ganitong maliliit na sugat para makuha ang aming awa? Mula ngayon, palagi mong mararanasan ang mga maliliit na sugat na ito. Masaya ka ba? Sinasapatan namin ang iyong kakaibang hilig. Hindi ba't gusto mong tumira sa villa? Mula ngayon, dito ka na sa villa na ito titira habang buhay. Habang pinapakinggan ang kanilang mga salitang puno ng masamang hangarin at tinitingnan ang kanilang mga ngiting parang maisakit, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Li Zefeng. Hindi niya dapat sila kinalaban. Parang awan niyo na, pakawalan niyo na ako. Hindi na ako magpapakita pa sa inyo. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Puno ng sipon at luha ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam kung gwapo pa siyang umiyak o hindi. Gusto niya ang villa, ngunit naiisip niya kung gaano kaimpyerno ang magiging buhay niya sa villa na ito. Ang tatlong diretsong umalis ay walang pakialam kung talagang nagsisisi na si Li Zefeng o gusto pa rin silang lokohin. Hindi na mahalaga. Hindi na siya makakalabas pa sa villa na ito. Ang tatlong pagod na pagod ay sumakay ng eroplano pabalik sa South City. Hindi na sila nangahas pang hanapin si Gushuan. Sobrang laki na ng pinsalang nagawa nila sa kanya. Ngunit pagka-uwi pa lang ng tatlo, sinalubong sila ng isang napakasamang balita. Nawala sa kanila ang posisyon bilang tagapagmana at inalis na sila sa pamilya. Ikinulong ng tatlong pamilya ang tatlo sa isang sanatorium. Mas masahol pa ang kalagayan nila kaysa kay Li Zefeng. Matapos tuluyang mawala si Gushuan, sumuko na rin sa kanila ang pamilya at naghanap na ng ibang papalit. Hindi nila kinaya ang lahat ng ito, matapos sumuka ng dugo ay nahimatay sila. Ang tatlong nahimatay ay parabang sabay-sabay na nanaginip ng parehong panaginip. Sa pananaw ng ikatlong tao, napanood nila ang buong buhay ni Gushuan noong nakaraang buhay. Makalipas ang 2 buwan, ang tatlong nagising ay parang nawala ng kaluluwa. Ang tatlong dati ay naghahanap pa ng paraan para makuha ang kapatawaran ng pamilya, biglang nawala ng sigla. Agad silang tumanda ng 10 taon. Sa murang edad pa lang ay puno na ng puting buhok. Matapos manirahan sa sanatorium sa loob ng 1 taon, sa isang ordinaryong hapon, silang tatlo ay sumulat ng isang liham ng paumanhin para kay Gushuan. Ginamit nila ang kumot para magbigti sa banyo. Nang matagpuan sila ng tagapag-alaga, matigas na ang tatlo. At ang liham ng paumanhin na iyon, sa huli ay hindi nakarating kay Gushuan. Kinuha ito ng isang tagalinis na hindi gaanong marunong bumasa at itinapon bilang basura. Nang malaman ni Gushuan ang tungkol sa kanilang pagkamatay, nailibing na silang tatlo. Mula noong huli silang umalis, hindi na niya sila nakita pa. Itinuring na lang niya silang mga estranghero. Pinuto ni Gushuan ang usapan sa kabilang linya. Nagbigay siya ng isang magandang balita. Ma, buntis ang asawa ko. Ang mga magulang sa kabilang linya ng telepono ay agad na naakit sa sanggol sa tiyan ni Wenshu. Nag-usap sila ni Gufu na ayusin agad ang mga bagay sa kumpanya para makapunta sa North City at dalawin ang kanilang anak at manugang. Matapos magtakda ng oras, ibinaba ni Gushuan ang telepono at huminga ng maluwag. Isinantabi na niya ang kanilang mga bagay. Asawa, halika tikman mo itong bagong luto ko. Narinig mula sa kusina ang boses ni Wenshu. Papunta na.